Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 711 hanggang 720. Mabuti sa nakasisilaw na berdeng kinang, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata gaya ng dati. Sa sumunod na sandali, nang siya ay nakatayo ng matatag, bago niya imulat ang kanyang mga mata, narinig niya ang sigaw ng matandang multo, "Young Master, mag-ingat," habang ang nagsasalita ang matandang multo, hinawakan niya ang braso ni Yang Yian at mabilis na umatras. Sa sandaling ito, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin, ngunit napabuntong hininga siya. Dahil hinayla pabalik ng matandang multo, nakita ni Yang Yian ang hindi bababa sa 7 o 8 daloy ng liwanag na paparating sa kanya at sa matandang multo. Ang bawat daloy ng liwanag ay puno ng malakas na aura, at ang pinakamahina ay ang paglilinang ng maagang nascent soul. Ang mga daloy ng liwanag na ito ay talagang mga pag-atake ng mga magsasaka. Kung lahat ng mga ito ay nahulog sa kanya, kahit na siya ay maaaring labanan, ito ay sapat na upang siya ay uminom ng isang palayok. Buti na lang at may matandang multo sa tabi niya, kung hindi ay tumaob siya sa kanal. Sa pagmamadali, ginamit ni Yang Yian ang bone magic ng kamay ng 3 beses. Boom boom boom. Pagkatapos ng sunod-sunod na mapurol na ingay, sa wakas ay bumalik sa kalmado ang field, at sa wakas ay ligtas na ito. Sa oras na ito, sina Yang Yian at Lao Gui ay umatras ng mahigit 20 metro ang layo. Noon lang siya nagkaroon ng oras upang tumingin sa paligid. Ito ay isang malaking bulwagan na may sukat na 500 hanggang 600 metro kwadrado. Ito ay Luofu Hall ng walang anumang sorpresa. Young Master, ito ang core ng Luofu Daoist Palace Luofu Hall. Pinatunayan ng mga salita ni Lao Gui ang iniisip ni Yang Yian. Tumango si Yang Yian para ipakita na alam niya. Sa oras na ito, tinitigan niya ang 7 o 8 tao na 20 metro ang layo, at kasama si He Huapo. Sure enough, tama ang hula ko. Ang matandang bruhang ito ay talagang pumasok sa Luofu Hall. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Yang Yian, pambihira ka talaga. Tila namatay sa iyong mga kamay sina Baibayan Shenjun at Shanmu Daoren. Kaya, ngayon sa tingin ko maaari tayong mag-usap. Maaari kang pumasok sa Luofu Hall, ibig sabihin ay kwalipikado kang makipag-usap sa akin, tinitigan ni He Huapo si Yang Yian mula sa kaibuturan ng kanyang tila malabo na matandang mata. Nang marinig ang tono ng mga salita ni Lola He Hua, tila nagkaroon siya ng kumpiyansa. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, kwalipikado ako. Kung gayon, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makausap ako? Tumawa ng masama si Lola He Hua, hehe. Pagkatapos ng sarkastikong pagtawa, may sinabi si Lola He Hua na hindi inaasahan ni Yang Yiu. Sinabi ng matandang mangkukulam, maaaring hindi ka maniwala, ngunit ang aking ninuno ay ang nakatatanda sa Luofu Punishment Hall. Sa panahon ng sakuna sa Luofu, isa sa aking mga ninuno ang nakatakas. Kaya naman nakapasok ako sa Luofu Palace, ang banal na lupain ng Luofu. Kaya, ang iyong panawagan para sa Diyos ng mga pagbabago, Daoist Shanmo at iba pa ay walang kaparirikon. Medyo naiintindihan ni Yang Yiu ang tungkol sa Black Flower Granny. Malamang na niloloko niya ang mga tao mula pa noong una, at maging si Linoo at ang kanyang sarili ay nasa kanyang mga kalkulasyon. Hindi masasabing nagloloko. Masasabi lamang na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pangangailangan. Hindi sila mabubuting tao. Gusto ko noon na dalhin ang kanilang Daoist Palace para tulungan ang matandang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maswerte ang matandang babae. Nalaman niya ang ilang sekreto sa pagpasok sa Luofu Palace sa Magic Weapon Palace. Kahit na wala ang inscription key, malaya siyang makapasok sa Luofu Palace nang walang anumang pagsisikap. Ang puno ng pagmamalaki ang sinabi ni Black Flower Granny. Anong sekreto? Hindi malay na tanong ni Yang Yiu. Haha, sa tingin mo ba sasabihin sa'yo ng matandang babae? Paano ito, ikaw at ako ay nagtutulungan, ginagamit mo ang paraan ng Luofu Daoist para buksan ang pangunahing paghihigpit ng Luofu Palace, at bibigyan ka ng matandang babae ng life creation pill para mas mapaunlad pa ang iyong paglilinang. Bukod dito, maraming Luofu cultivation classics ang selyadong sa core ng Luofu. Maaari kang pumili kung kailan binuksan ang paghihigpit. Paano naman? Sinabi ng Black Flower Granny kay Yang Yiu. Pinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at tumingin sa Black Flower Granny. Hindi niya akalain na ang matandang immortal na ito ay napakaraming alam. Mayroong isang paghihigpit na itinakda mismo ng Luofu Daoist sa core ng Luofu Palace. Maging si Lao Gui, na kalahating espiritu ng bundok ng Luofu Mountain, ay hindi alam kung ano ang nasa loob. Si Yang Yiu mismo ay may malabong ideya lamang. Sa simula, ang natitirang kaluluwa ng Luofu Daoist ay nagsabi lamang sa kanya na may mga bagay na natitira para sa kanyang mga inapo sa core ng Luofu Palace, ngunit hindi sinabi sa kanya kung ano ang mga ito.
Ngunit tila alam na alam ng matandang bruhang Black Flower Granny kung ano ang selyadong sa core restriction, na talagang nagpagulo kay Yang Yiyo. Sabihin mo muna sa akin kung ano ang nasa pangunahing paghihigpit. Sabi ni Yang Yiyo. Haha, anak, sinusubukan mo ba akong lokohin? Napangiti si Lola Hehua at nagpatuloy, okay lang na sabihin sa iyo. Ang pangunahing paghihigpit ng Luofu Palace ay tinatakpan ng buong Luofu na minanang manual ng martial arts, gayon din ang Luofu Shengsheng Creation Pill, na sikat sa buong bundok at dagat. Maraming totoong magic weapon, hindi ordinaryong espiritual na sandata tulad ng nasa Magic Weapon Palace, kundi magic weapons na may katangian ng pagtatatak ng mga kaluluwa ng demonyo, at iba pa. Anyway, hanggat ginagamit mo ang Daoist Inheritance Method para buksan ang restriction, maibabahagi ko ang lahat ng kayamanan sa iyo, paano na? Sabi ni Lola Hehua na may kumikinang na mga mata. Sa pagtingin sa ningning sa kaibuturan ng matandang mata ni Lola Hehua, hindi maintindihan ni Yang Yiyo na niloloko ng matandang immortal ang mga tao, at paano siya maniniwala sa kanya. Hindi masyadong magaling, hehe matandang bruha, baliw ka ba? Mayroon akong inheritance method para buksan ang core restriction ng Luofu Palace. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Haha, naramdaman ni Yang Yiyo na nakipag-usap siya ng sapat na kalokohan sa matandang bruhang si Hehua Granny, at naghinuha din ng ilang impormasyon mula sa kanyang mga salita, kaya tumigil siya sa pag-aaksaya ng oras sa kanya. Kung siya talagang naniwala ang matandang bruha, sa huli, pabayaan ang kayamanan, wala nang matitira sa kanyang mga buto. At may nakita siyang kakilala ***** Tang. Siya. Hindi niya kilala ang babaeng ito noon, ngunit ngayon ay pumasok na siya sa Luofu Daoist Palace. Noon lang niya nalaman na si ***** Tang ay apprentice ng matandang bruhang si Hehua Granny. Kasama si ***** Tang, kahit na nagsasabi ng totoo si Hehua Granny, hindi pipiliin ni Yang Yiyan na makipagtulungan sa matandang bruha. Ang mamamatay tao sa mga mata ni ***** Tang, na nagtatago sa likod ng matandang mangkukulam na si Hehua Granny, ay nagpang-inig kay Yang Yiyan. Ang pagiging target ng gayong babae ay parang tinutukan ni Zhu Yeqing. Paano magtitiwala si Yang Yiyan sa matandang mangkukulam? Totoo na ang matandang mangkukulam ay maaaring may ilang sekreto tungkol sa iba't ibang sekreto ng Luofu Palace, ngunit ano? Paano? Maaari ba siyang matakot, Yang Yiyan? Naghahanap ng kamatayan, galit na galit si Black Flower Granny, alam niyang pinaglalaroan siya ni Yang Yiyo pagkatapos ng lahat ng usapan na ito, pagkatapos kong pigilan ang paghahanap mo ng kaluluwa, natural na mabubuksan ko ang pagbabawal, ibaba mo siya para sa akin. Kinaweyan ng matandang bruha ang kanyang kamay, at ang 8 tao sa paligid niya ay agad na sumugod kay Yang Yiyo, kasama si ***** Tang. Among ang 8 tao, sa pangkalahatan ay 3 sa gitnang yugto ng Nascent Soul, at 5 sa unang yugto ng Nascent Soul. Walang pagsugpo sa mana sa Luofu Hall. Sa mga taong ito, tanging ang matandang mangkukulam na Black Flower Granny ang nagpatakot kay Yang Yiyo, para sa natitirang 8, hindi niya talaga sila sineseryoso. Kabilang ang 3 cultivator sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Sa pagtingin sa 8 tao na nagmamadaling lumapit na may malamig na mga mata, ang pilak na liwanag ng Dragon Slaying Sword sa kamay ni Yang Yiyo ay kumislap, at na-activate niya ang Close and Far Away skill, humakbang at nawala sa lugar, at ginamit ang 30% ng Xuanhuang Sword Chi nang walang anumang reserbasyon. Matapos ang kanyang paglilinang ay umabot sa maagang yugto ng Nascent Soul, ang kidlat mabilis na paggalaw ng katawan ay naging mas mabilis. Nakita lang ng 8 tao ang pagkawala ni Yang Yiyo, at hindi nila makita ang kanyang anino. Sa isang iglap, nagulat ang lahat at sumama ang loob. Ang ilan sa kanila ay umatras ng matalino. Ngunit paano sila mabibigyan ni Yang Yiyo ng pagkakataon? Pagkatapos ng kidlat mabilis na paggalaw ng katawan, sumugod siya sa harap ng 8 tao sa isang iglap, at winalis ang Dragon Slaying Sword. Kop! Ang sword energy ni Xuanhuang ay umungal, at ang malakas na sword energy na puno ng hininga ng wildness ay umalangaw ng 5 o 6 na talampakan, at nilaslas ang 8 tao gamit ang isang espada. Sunod-sunod na hiyawan ang sumagi sa isip ko matapos ang isang harapang engkwentro. Nakapikit ang mga mata ng lola ng itim na bulaklak na nakatayo sa di kalayuan. Hindi niya inaasahan na ang espada sa kamay ni Yang Yiyo ay magiging napakalakas. Ang itim na hangin sa kanyang kamay ay kumislap, at isang 7 pulgadang lumilipad na kutsilyo ang ibinato kay Yang Yiyo. Upang maging tumpak, ito ay ang lakas ng espada ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay sumugod ang matandang bruha, ngunit ang kanyang target ay hindi si Yang Yiyo, kundi ang kanyang apprentice na si Tang. Ilang sandali ang nakalipas, si ***** Tang ay natakot sa espada ni Yang Yiyo. Nang makita niya ang sword energy ni Yang Yiyo na malapit nang bumagsak sa kanya, bigla siyang nagkaroon ng lumilipad na kutsilyo sa kanyang harapan upang harangan ang sword energy ni Yang Yiyo.
Sa sumunod na sandali, humigpit ang braso ni Tang at nalaman niyang pinipigilan siya ng kanyang amo, si Heiwa Granny. Bang! Ang sword energy ni Yang Yiyo ay bumangga sa lumilipad na kutsilyo ni Heiwa Granny, gumawa ng mahinang tunog, ngunit ang lumilipad na kutsilyo ni Heiwa Granny ay nagkapira-piraso. Sa 8 tao, tanging si Tang ang nakatakas sa sakuna, at ang 7 pa ay direktang nalutas ng espada ni Yang Yiyo. Tanging sina Yang Yiyo, Heiwa Granny, at Tang, ang master at apprentice, ang naiwan sa field. Si Yang Yiyo ay may ngiti sa kanyang mukha, habang ang Panginoon ng huli ay may pagtatampo na mukha. Matandang mangkukulam, ikaw ay master at apprentice, maghanda para mamatay, medyo ipinagmamalaki ni Yang sa sandaling ito. Ngunit ang sumunod na pangungusap na sinabi ni Heiwa Granny ay nakadama sa kanya ng kalahating pagkabigo. Kabanata 712, ang espiritu ng Luofu Mountain. Malakas na sinabi ng matandang bruha, espiritu ni Luofu, kung hindi ka kikilos ngayon, kailan ka? Sa mga mata ng Black Flower Granny, ang lakas ni Yang Yian ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Tinatayang magiging mahirap para sa kanilang dalawa na ibagsak si Yang Yian ng mag-isa, kaya nagsimula siyang tumawag ng isang bagong kaalyado ang espiritu ni Luofu. Dahil sa bagong espiritu ni Luofu kaya ang Black Flower Granny ay nakapasok ng maayos sa Luofu Palace. Direktang nakipagkasundo siya sa espiritu ni Luofu. Ang bagong silang na espiritu ni Luofu ay tumulong sa Black Flower Granny na makapasok sa Luofu Palace upang makuha ang lahat mula sa Luofu Daoist Palace, at ang Black Flower Granny ay nagbukas ng pagbabawal, na nagpapahintulot sa bagong Spirit of Luofu na ganap na kontrolin ang kayamanan ng Luofu Mountain. Si Yang Yian ay nakinig sa Black Flower Granny, ang matandang bruha, na sumisigaw, at agad na naunawaan ang lahat. Naunawaan niya kung bakit natatagpuan ng matandang mangkukulam ang Luofu Palace ng maayos, at kahit na pumasok sa Luofu Palace ng walang inscription key. Lumabas na ang lahat ay dahil sa bagong espiritu ng instrumentong isinilang sa Luofu Mountain. Ngayon ay tila nagsama na ang Black Flower Granny at ang bagong espiritu ng instrumento ng Luofu Mountain. Kung ito ay totoo, ito ay talagang medyo mahirap. Ang pinakakinatatakutan ng matandang multo ay ang Luofu Mountain ay makagawa ng bagong espiritu ng sandata, at ang pag-aalalang ito ay nagkatotoo. Ngunit naisip ito ni Yang Yian, ang Luofu Mountain ay nawasak sa loob ng 10,000 taon, at hindi mahirap para sa Luofu Mountain na magparami ng bagong espiritu ng armas sa loob ng 10,000 taon, na makatwiran. Ngunit ngayon ito ay naging isang malaking kaaway para sa kanya at sa matandang multo. Si Yang Yian ay hindi nag-aalala tungkol sa pakikitungo sa matandang mag-asawang mangkukulam, ang Black Flower Granny, ng mag-isa, ngunit sa isang bagong espiritu ng sandata na ipinanganak sa Luofu Mountain, ito ay magiging iba. Dapat mong malaman na ang Luofu Mountain mismo ay isang kayamanan na sinasabing isang maliit na mundo, at ang espiritu ng sandata sa loob ay ang espiritu nito. Kung ang kayamanan ng Luofu ay walang Panginoon, na siyang pinakamakapangyarihan, walang alinlangan na ito ang espiritu ng sandata sa loob. Tanging ang espiritu ng sandata lamang ang nakakaalam sa buong Luofu Mountain at maaaring pakilyusan ang kapangyarihan ng Luofu Mountain. Ang pinakasakit ng ulo ni Yang Yian ay ang Luofu Mountain ay talagang isang bagay na walang may-ari ngayon, ibig sabihin, sa oras na ito sa Luofu Mountain at Luofu Hall, ang espiritu ng armas na walang master ang magiging pinakamakapangyarihang pag-iral. Sino ang nagpapahintulot sa espiritu ng sandata na pakilyusan ang kapangyarihan ng Luofu Mountain, isang maliit na mundo? Sa oras na ito, sinabi ni Lao Gui Shangchen kay Yang Yiyo na may seryosong mukha, "Young Master, huwag kang mag-alala, wala tayong pagkakataong manalo." Talaga? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyo. Nagmuni-muni ang matandang multo at sinabing, bagaman ang bagong panganak na espiritu ng sandata ay ayon sa teoryang kabilang sa Orthodox na Luofu Mountain, hindi ito ang orihinal na espiritu ng Luofu. Ito ay bagong panganak. Bilang karagdagan, ito ay tinatakan sa core ng Luofu Palace ni Luofu Daoist. Sa karamihan, maaari nitong pakilyusan ang kapangyarihan sa Luofu Palace. Hindi niya maaaring pakilyusan ang kapangyarihan ng buong mundo ng Luofu Mountain. Bukod dito, kahit na binago ko ang aking sarili sa isang espiritu, isinakripisyo ko ang aking sarili para sa hustisya sa sakuna sa Luofu sa taong iyon. Sinakop ko na ang tadhana ng Luofu. Magagamit ko ang ilan sa kapangyarihan ng buong Luofu Mountain. Sa kabilang banda, Young Master, may kontrol ka rito. Ang mga minanang pamamaraan na ipinasa ng ninuno na si Luofu Daojun, sa isang kahulugan, ang mga pamamaraang ito ay ang paraan upang pinuhin ang Luofu Mountain at ang kaaway ng Luofu Spirit. Kung ang Luofu Spirit ay maglakas loob na salakayin ka, Young Master, dapat mong pigilan ang bagong espiritu ng armas sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan ni Daojun. Basta Young Master. Maaaring sugpuin ang bagong espiritu ng sandata at buksan ang paghihigpit,
tiyak kong lalamunan ang bagong panganak na espiritu ng sandata at papalitan ito. Sa oras na iyon, ang lahat ay maaayos. I swear na hindi ko pababayaan ang iyang master. Ang matandang multo ay gumawa ng pahayag sa isang kritikal na sandali. Nakinig si Yang Yian sa matandang multo at natural na naunawaan ang ibig niyang sabihin. Gaano kakatiyak na haharapin itong bagong panganak na Luofu spirit? Tanong ni Yang Yian sa matandang multo. Pagkatapos ng isang paghinto, seryosong sinabi ng matandang multo, ang tsansa na manalo ay 50-50. Tumanggo si Yang Yian at hindi na nagsalita pa. Naniwala siya sa matandang multo. Kung sinabi ng matandang multo na kaya niyang sugpuin ang bagong Luofu spirit, kung gayon siya ay nagsasalita. Napakataas pa rin ang tsansa na manalo. Sa oras na ito, isang malakas na hangin ang umihip sa buong bulwagan mula sa manipis na hangin. Biglang may malakas na kalabog. Boom! Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang harang na parang tabing ng tubig sa harap ng bulwagan. Ang lugar kung saan ito lumitaw ay nasa gitna ng Luofu Hall. Ang light golden water curtain ay talagang isang ipinagbabawal na hadlang sa mga mata ni Yang Yian. Ang hadlang ay napakalaki, na sumasakop sa halos 1/4 ng buong bulwagan. Ito ay naging isang pabilog na bawal na hadlang, na mukhang napakaganda. Hindi malinaw kung ano ang nasa loob, ngunit maaaring maramdaman na mayroong isang hindi nakikitang puwersa na kumakalat mula sa hadlang. Ang Young Master ay ang bagong espiritu ng Luofu, at tila napakalakas. Naramdaman ito ng matandang multo sa unang pagkakataon, at medyo nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya kay Yang Yian. Alam ni Yang Yian sa kanyang puso na ang pagsilang ng isang bagong espiritu sa Luofu ay ang pinakamalaking panganib sa matandang multo. Tulad ng hindi maaaring magkaroon ng dalawang tigre sa isang bundok, hindi maaaring magkaroon ng dalawang espiritu ng Luofu sa isang bundok ng Luofu. Ang matandang multo ay isang espiritong Luofu na nabuo pagkatapos ng kapanganakan. Naging espiritu siya sa panahon ng sakuna sa Luofu. Nakilala niya ang mga tao na gumawa ng malaking kontribusyon kay Luofu at sinakop ang dakilang layunin. Ang bagong panganak na espiritu ng Luofu ay muling isinilang mula sa kayamanan ng Luofu Mountain. Bagamat mayroon itong orthodox na bloodline at ang tunay na espiritu ng Luofu, wala itong ginawang kontribusyon sa Luofu Mountain. Ano? Ang ipinaglalaban ng dalawa sa ngayon ay ang pinakamataas na kapangyarihan upang kontrolin ang buong kayamanan ng Luofu Mountain. Para kay Lao Gui, ang kulang sa kanya ay ang pagsamasamahin ng core ng ipinagbabawal na lupain ng Luofu Palace, upang ganap niyang makontrol ang buong kayamanan ng Luofu Mountain. Para sa bagong panganak na Luofu Spirit, kailangan din itong lumabas sa restriction at pagkatapos ay isama ang Luofu Mountain Space sa labas ng restriction para maging tunay na Luofu Mountain Spirit. Sa pag-iisip nito, talagang iniisip ni Yang Yian na ang tsansa na manalo sa pagitan ni Lao Gui at ng bagong Luofu Spirit ay 50 hanggang 50. Gayunpaman, dahil pinili ni Yang Yian na suportahan si Lao Gui, tiyak na susuportahan niya ito hanggang sa huli. Tinulungan na siya ni Lao Gui sa simula at ngayon ay ipinakita na niya ang kanyang katapatan. Kahit sa ang anggulo, kailangan niyang panindigan si Lao Gui at tulungan siyang maging orthodox spirit ng Luofu Mountain. Ang bagong panganak na Luofu spirit ay nakipagkasundo na ngayon sa matandang bruhang si Heihua Granny, at magkaaway sila. Sa oras na ito, si Heihua Granny ay nagpakita ng isang mapanuksong ngiti sa kanyang matandang mukha, at tumingin kay Yang Yian at sinabing may masamang ngiti, "Anak, may pekeng espiritu ng bundok sa tabi mo, hayaan mo siyang magpakita. Hanggat hinahayaan mo ang pekeng espiritu ng bundok sa tabi mo na magkusa na magsakripisyo sa bagong Luofu Mountain Spirit, maaari kong iligtas ang iyong buhay." Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at sinabing parang tanga ang tingin niya sa iyo, matandang mangkukulam, huwag mong isipin na napakalakas mo dahil lang sa nakikipag-ugnay ka sa bagong Luofu Spirit. Sa tingin mo ba ay wala na akong magagawa? Sa malamig na singhot, sinigawan ni Yang Yian ang matandang multo sa tabi niya, "Matandang multo, humanda ka. Papatayin natin ang matandang bruha at sisirain ang Luofu Spirit. Nangako ako sa iyo na ako ay magiging orthodox na Luofu at tutuparin ko ang aking pangako." Binigyan din ni Yang Yian ng katiyakan ang matandang multo. Sa kritikal na sandaling ito, ayaw niyang magkamali ang matandang multo. Halatang inilalayo ng matandang bruhang si Heihua Granny ang relasyon niya at ng matandang multo. Paano hinayaan ni Yang Yian na magpatuloy ang matandang bruha? Matapos makipag-usap sa matandang multo, ang espada ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay puno ng enerhiya, at ginamit niya ang galaw ng katawan ng dulo ng mundo upang sumugod patungo sa master at apprentice ng Black Flower Granny. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita ng Black Flower Granny si Yang Yian na nagmamadali, agad niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang ipinagbabawal na harang at sinabi sa malalim na boses, "Luofu Spirit, bigyan mo ako ng lakas." Habang malalim ang boses ng matandang bruha, hindi rin nagkaimik ang kanang kamay.
Ang poison gas gourd na ginamit ng Glass Palace noon ay nabuksan, at isang makapal na pulang lason na fog ang lumabas mula rito, tulad ng isang ahas, patungo kay Yang Yiyo. Nakita ni Yang Yiyo na matapos hawakan ng kaliwang kamay ng Black Flower Granny ang ipinagbabawal na barrier, ang buong barrier ay sumabog sa isang nakasisilaw na liwanag, at sa susunod na sandali, ang kaliwang kamay ng matandang bruha ay nakakuha ng isang malakas na puwersa. Nagbigay ito kay Yang Yiyo ng nakakatakot na pakiramdam. Malinaw niyang naramdaman na ang kapangyarihang nakalap sa mga kamay ng Black Flower Granny ay naglalaman ng isang malakas na puwersang espiritual, at alam niya sa kanyang puso na ito ang kapangyarihan ng matandang mangkukulam sa tulong ng Luofu Spirit. Ang lung sa kaliwang kamay ng matandang mangkukulam ay nabuksan, at ang pulang lason ay lumipad palabas. Ito ay malinaw na hindi isang magandang lason. Diretso itong sumugod sa kanya na parang espiritu. Sa oras na ito, ang matandang bruha ay umungal, pumunta ka sa impyerno. Habang nagsasalita siya, ang kapangyarihan na hiniram mula sa ipinagbabawal na hadlang ay natipon sa isang globo ng enerhiya na may diameter na higit sa 1 metro sa kanyang kamay at direktang binasag ito. Nagulat si Yang Yiyo at naramdaman na ang globo ng enerhiya na ito ay naglalaman ng hindi lamang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, kundi isang napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Kung hindi niya kinaya baka tumaob siya sa kanal. Sa oras na ito, lumitaw ang matandang multo sa harap ni Yang Yiyo at malakas na sinabi, "Ipaubaya mo sa akin, Young Master. Makakahanap ka ng paraan para gamitin ang Daoist method para harapin ang espiritu ni Luofu." Kabanata 713 nakakalason na espiritong insekto ng itim na bulaklak. Habang nagsasalita, nakita ni Yang Yiyo na ang buong katawan ng matandang multo ay puno ng enerhiya, at isang nakakasilaw at hindi pangkaraniwang liwanag ang sumabog. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at itinaas ang langit, at biglang hinawakan ang globo na puno ng espiritual na kapangyarihan. Nagkaroon ng patuloy na daloy ng kapangyarihan na nagtitipon sa paligid ng matandang multo, hindi ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Alam ni Yang Yiyo na ginamit ng matandang multo ang kanyang pinakamahusay na trick, na dapat ay upang mapakilos ang kapangyarihan ng espasyo ng Luofu Mountain. Walang pag-aalinlangan, ginamit ni Yang Yiyo ang kanyang star-picking hand upang direktang isampal ang lason na inilabas ng Black Flower Granny. Boom! Ang pag-atake ay direktang nabasag ang malalim na pulang lason ng Black Flower Granny, at pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang mga paa. Ang Sun and Moon Universe Armor ay natakot sa lahat. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa tabi ng Black Flower Granny at nilaslas gamit ang Dragon Slaying Sword. Kop! Ang espadang ito na sinamahan ng mahiwagang kapangyarihan ng paggalaw ng katawan ay napakalakas na kahit ang matandang bruhang si Heihua ay walang oras na mag-react. Pinutol ni Yang Yiyo ang kanyang kaliwang braso na hawak ang lung gamit ang isang espada. Pagkatapos ay gumawa ng hand gesture si Yang Yiyo patungo sa ipinagbabawal na hadlang. Ito ang hand gesture ng paraan na itinuro ng Luofu Daoist sa kanya upang buksan ang core ng Luofu Palace. Ungol. Matapos tumama ang kilos ng kamay sa ipinagbabawal na harang, isang dagandong ang tumunog sa loob ng paghihigpit. Parang may sakit ang boses. Tuwang-tuwa si Yang Yiyo dahil alam niyang ang kilos ng kamay ng Luofu Daoist sa pamamaraan ay talagang epektibo sa bagong panganak na Luofu Spirit. Ngayon ay napakagaan ng loob niya, kinusot-kusot ang kanyang mga mata at diretsyong nakatitig kay Heihua Granny. Una sa lahat, kailangan niyang patayin ang matandang bruhang ito. Kahit na ang bagong panganak na Luofu Spirit ay makapangyarihan, ito ay kontrolado sa ipinagbabawal na hadlang. Gayunpaman, si Heihua Granny, ang matandang mangkukulam, ay maaaring maging isang daluyan upang makuha ang kapangyarihan ng Luofu Spirit. Siya ang may kasalanan. Ngayon ang paraan ng Daoist ay maaaring sugpuin ang bagong Luofu Spirit sa pamamagitan ng paghihigpit. Kung wala si Luofu, siya ay may kumpiyansa na harapin ang Black Flower Old Witch gamit ang kapangyarihan ng espiritu. Sa una, gusto niyang subukan kung ang paraan ng Daoist ay maaaring magkaroon ng anumang epekto sa espiritu ng Luofu na selyadong sa paghihigpit. Ngayon ay tila kapansin-pansin ang epekto, at ang pamamaraan at mga galaw ng kamay na itinuro sa kanya ni Luofu Daoist ay hindi lamang para sa pagbubukas ng paghihigpit. Siguro, mayroon ding gamit para sa pagsupil sa espiritu ng Luofu, o pagkolekta ng kayamanan ng Luofu Mountain. Sa pag-iisip nito, nag-init ang puso ni Yang Yiyo. Ngayon hanggat hindi niya hahayaang hawakan ng matandang mangkukulam na Black Flower ang restriction barrier, hindi makukuha ng matandang mangkukulam ang kapangyarihan ng Luofu Spirit. Ito ang matandang multo na sa wakas ay natunaw ang globo ng kaluluwa na ibinato sa kanya ng matandang bruha, ngunit sinulyapan ito ni Yang Yiyo sa gilid ng kanyang mata, at nalaman na ang sinaunang kaluluwang katawan ng matandang multo ay lumabo ng husto. Tila napakalaking halaga ang binayaran ng matandang multo para malutas ang pag-ataking ito. Bagamat alam niyang kinuha ng matandang multo ang pag-ataking ito para sa kanyang sarili, naantig pa rin si Yang Yiyo sa kanyang puso.
Napagpasyahan niyang tulungan ang matandang multo na kunin ang posisyon ng espiritu ng bundok ng Luofu Mountain, kung hindi, ang naghihintay sa matandang multo ay walang iba kundi ang mawala sa hangin. Ang isa na. Ang pinaka-natakot sa sandaling ito ay ang matandang bruhang si Heihua Granny, na ang braso ay pinutol ng espada ni Yang Yiu, na talagang nanakit sa matandang bruha. Siyempre, kumpara sa naputol na braso, ang mas ikinatakot ng Heihua Granny ay ang hand gesture na ginawa ni Yang Yiu laban sa ipinagbabawal na hadlang. Halata na ang Luofu na espiritu sa loob ay nanganganib, at ang tunog na nagmumula sa ipinagbabawal na hadlang ay masasabi ng lahat mula sa hiyawan ng sakit na ang Luofu spirit ang nagdusa. Sa kanyang pag-iisip, alam ni Lola Heihua na hindi siya maaaring magpatuloy sa ganito, at kailangan niyang gumawa ng mabilis na desisyon, sinasamantala ang ipinagbabawal na hadlang upang makuha ang kapangyarihan ng Luofu spirit, at ang pagpatay kay Yang Yiu ang tamang gawin. Sa pag-iisip nito, hindi pinansin ni Lola Heihua ang nabali niyang braso, at biglang sumugod patungo sa ipinagbabawal na harang. Sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa ipinagbabawal na hadlang maaari siyang makakuha ng tulong ng kapangyarihan ng Luofu spirit. Si Yang Yiu ay puno ng kumpiyansa sa oras na ito, at nalaman din niya ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Lola Heihua. Paano niya hahayaang makalapit muli sa ipinagbabawal na harang ang matandang bruha? Nang makita si Lola Heihua na nagmamadali patungo sa ipinagbabawal na harang, agad niyang nilaslas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay. Bang! Sobra na ang mararating mo, bata, lalabanan kita. Pagkatapos na harangin ng espada ni Yang Yiu at hindi makalapit sa ipinagbabawal na hadlang, galit na galit si Lola Heihua. Hinawakan niya ang kanyang itim na lang gamit ang isang braso at nagmura, at biglang sinabuyan ito ng subaw ng dugo. Pagkatapos ay malakas niyang sinabi sa disipulong nasa likuran niya, "Disciple, pumunta ka sa ipinagbabawal na hadlang para makuha ang kapangyarihan ng Luofu spirit at tulungan akong patayin ang kaaway." Matapos marinig ang sinabi ng kanyang amo, sumagot si Yan at mabilis na pumunta sa bawal na barrier. Malamig na sumangot si Yang Yiu, at ang mga kaliskis ng dragon ay lumabas sa kanyang katawan, kumikislap ng gininto ang liwanag at dumiretso sa Tang. Natural, hindi niya hahayaang hawakan ni Tang ang ipinagbabawal na hadlang. Ngunit sa oras na ito nalaman niyang talagang minamaliit niya ang matandang bruhang si Heihua. Malamig na sumangot si Lola Heihua, bumuga ng hininga sa lang sa kanyang kamay at sinabing, "Ang hari ng 5 lason, lumilipad na ba't, go, sa lalong madaling panahon." Ang mga salita ay nahulog, isang pilak puting liwanag ang lumipad palabas sa lang, mas mabilis kaysa sa kaliskis ng dragon ni Yang Yiu, at tumama sa kaliskis ng dragon sa isang iglap. Isang tunog ang tumusok sa eardrum. Napansin ni Yang Yiu na ang tunog ay mula sa pilak puting liwanag na inilabas mula sa lang sa pamamagitan ng Black Flower Granny. Sa pagtakbo ng kanyang espiritual na kamalayan, nalaman niya na ang puting liwanag na inilabas mula sa lang sa pamamagitan ng Black Flower Granny ay isang paniki na kasing laki ng palad, na may puting pilak na katawan. No wonder binanggit niya ang 5 poisonous bats dati, paniki talaga ito. Ang Dragon Scale ay agad na naalis ng Silver White Bat na naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ni Yang Yiu, na konektado sa Dragon Scale, at sa susunod na sandali ay binawi niya ang Dragon Scale. Sa isang buntong hininga sa kanyang puso, hindi niya ito sinubukang pigilan Tang, handang patayin muna ang matandang bruhang si Heihua Granny. Sa pangkalahatan, ang paglilinang ni Tang ay nasa unang bahagi lamang ng Nascent Soul, habang ang kanyang master na si Heihua Granny ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Nascent Soul. Kahit na makuha ni Tang ang kapangyarihan ng ipinagbabawal na espiritu ng Luofu, ito ay palaging hindi gaanong pagbabanta kaysa sa Heihua Granny. Inikat ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword at hinampas si Heihua Granny. Ang enerhiya ng Xuanhuang Sword ay lumabas ng 5 o 6 na metro. Gamit ang isang espada, tinapakan ng matandang mangkukulam ang kanyang mga paa at muling iniluwa ang isang malaking bibig ng dugo sa lang sa kanyang kamay, na nagsasabi, "Ang 5 lason ay may mga espiritu, at ang kanilang dugo at diwa ay inihain. Mga anak, patayin mo siya para sa akin." Tinitigan niya ng masama si Yang Yian. Sa mga mata ni Yang Yiu, nakita niya na ang lang sa kamay ng Black Flower Granny ay puno ng dugo at naglalabas ng makapal na pulang ambon. Pagkatapos, umalangaw ang sunod-sunod na tunog ng pagsirit sa kalangitan. Hiss! Tumili! Wow! Chirp! Swish! 5 magkakaibang dagandong ang nagmula sa lang. Pagkatapos, nang ang enerhiya ng Xuanhuan Sword ay malapit nang makarating sa Black Flower Granny, nakita ni Yang Yiu ang matandang bruha na biglang itinapon ang lang sa kanyang kamay patungo sa Xuanhuang Sword energy. Boom! Ang sword energy ni Yang Yiu ay bumangga sa Black Flower Granny's gourd, at biglang nagkaroon ng mahinang tunog. Tumawa ng malakas si Yang Yiu sa kanyang paningin, dahil ang enerhiya ng kanyang espada ay direktang nahati ang lang ng matandang bruha at sumabog.
Pagkatapos ng pagsabog, isang malaking ulap ng dugong ambon lamang ang lumitaw sa field, na mukhang kamangha-mangha. Hindi niya inaasahan na ang lung ng matandang bruha ay napakarupok na nabasag ng sarili niyang Xuanhuang sword energy. Haha, basag na ang magic weapon ng matandang bruha, ano pa ba ang gamit mo? Sigaw ni Yang Yiyu kay Heihua Granny sa pamamagitan ng ambon ng dugo. Hahaha, sinagot si Yang Yiyu ng sunod-sunod na tawa ni Heihua Granny, at pagkatapos ay narinig niya si Heihua Granny na nagsabi ng masama, "Binata, bubuksan ko ang iyong mga mata ngayon." Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Yang Yiyu. Bigla niyang naramdaman na may mali. Ang tono ng matandang mangkukulam ay hindi nagpakita ng anumang pagkadismaya tungkol sa pagkasira ng magic weapon. Sa halip, puno ng hinanakit at mali siya ang kanyang tono sa kanyang sarili. Patayin mo ang espiritu ng 5 lason para sa akin. Nilamon na nito ang laman at dugo ng binatang ito at ginawa siyang iyong sustansya. Patayin. Nag-iba ang tono ng Black Flower Granny. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at umungol sa napakalaking ambon ng dugo. Ang huling salitang, patayin, ay lumabas, halos umuungal mula sa kanyang lalamunan. Ang Black Flower Granny ay labis na kinasusuklaman si Yang Yiyu. Upang harapin si Yang Yiyu, hindi siya nagdalawang isip na sirain ang lung na kanyang pinalaki. Siyempre, hindi ang lung ang punto. Ang punto ay ang 5 makamandag na insektong espiritu na pinalaki niya sa lung. Ito ang naging buhay ng Black Flower Granny. Hindi pa niya ito itinaas sa pagiging perpekto, ngunit ngayon alam niya na kung hindi niya ilalabas ang 5 kayamanan, hindi niya magagawang harapin si Yang Yiyu. Ngunit kapag nailabas na ito, ang kahihinatnan ay ang 5 makamandag na insektong espiritu ay hindi na makakagawa ng anumang karagdagang pag-unlad sa hinaharap, kaya halos gusto ng Black Flower Granny na kainin ng buhay si Yang Yiyu. Halika, matandang bruha. Kukunin ko. Si Yang Yiyan ay napakatigas sa labas, ngunit siya ay medyo natakot sa kanyang puso. Alam niyang may backup plan ang Black Flower Granny, pero hindi niya naisip kung ano iyon. Hanggang sa sandaling ito, naunawaan ni Yang Yiyan na ang paraan ng matandang mangkukulam ay itaas ang 5 makamandag na insektong espiritu. Kung tutuusin, nang lumabas ang pilak puting paniki ay may naramdaman siya sa kanyang puso, ngunit hindi niya akalain na may magpapalaki talaga sa 5 makamandag na insektong espiritu. Nang matapos magsalita ang Black Flower Granny, nang iwagayway niya ang kanyang mga braso, 5 pilak puting ilaw ang lumitaw sa ambon ng dugo. Lumingalinga si Yang Yiyan sa paligid, at nang makita niya ito ng malinaw, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. May mga nakapulupot na ahas, poloka, alupihan, gagamba, at paniki sa ambon ng dugo, 5 makamandag na nilalang, na lahat ay kulay pilak puti. Maliban sa mga mata na kulay dugo, ang buong katawan ay sobrang puti, kakaiba. Kabanata 714 na nakagat ng bat. Noong una, ang pilak puting paniki ay mukhang kasing liit lamang ng palad, ngunit ngayon ay kasing laki na ito ng palanggana. Totoo rin ito para sa iba pang 4 na makamandag na nilalang. Ang silver white snake ay hindi sigurado kung anong uri ng ahas ito. Sa unang tingin, natatakpan ito ng kaliskis. Bagamat ito ay umaaligid, tinatansya ni Yang Yiyu na hindi bababa sa 3 metro ang haba nito. Ang alupihan ay may mabalahibong binti sa buong katawan nito, at hindi alam kung ilan ang mayroon. Anyway, mahigit 1 metro ang haba ng alupihan. Kung tungkol sa pulaka, ito ay masyadong nakakatakot. Ang katawan nito ay parang isang malaking gilingang bato. Ang gagamba ay hindi gaanong naiiba. Ang 5 makamandag na nilalang ay halatang hindi karaniwan. Inalis ni Yang Yiyu ang kanyang paghamak at hindi ng ahas na maging pabaya. Pigil niya ang hininga sa unang sandali. Sa pagharap sa kakaibang 5 makamandag na nilalang, hindi siya sigurado. Sa isang iglap, pinalibutan ng 5 makamandag na nilalang si Yang Yiyu. Ang bawat isa sa kanila ay tumitig na may mga mata na kasing laki ng mga tansong kampana, na pinaramdam ni Yang Yiyu na tumindig ang kanyang balahibo. Wow! Isang malakas na dagandong ang narinig habang ang malaking poloka ay unang naglunsad ng pag-atake, at ibinuka nito ang kanyang bibig at iniluwa ang isang malaking subo ng dugong pulang likido. Sa isang whoosh, ito ay parang isang kidlat, at si Yang Yiyu ay walang oras para umiwas bago ito bumagsak sa kanya. Zizizi. Ang puwersa ay hindi masyadong malakas, ngunit pagkatapos nitong dumaong sa Sun and Moon Universe Armor ni Yang Yiyu, agad itong gumawa ng sizzling sound. Ito ay natakot kay Yang Yiyu ng kalahating kamatayan, ngunit sa kabutihang palad, ang Day and Night Universe Armor ay hindi isang ordinaryong bagay, at ang mainit na tunog ay halatang nagdadala ng isang malakas na corrosive force, ngunit pagkatapos ipilit ni Yang Yiyu ang kanyang tunay na enerhiya sa Sun and Moon Universe Armor, ang laso ng malaking poloka ay nalinis. Kahit na sa pagkakataong ito, sinira lang nito ang isang mahinang mababaw na hukay sa Sun and Moon Universe Armor, na nagpapakita kung gaano kalakas ang laso ng malaking poloka. Sa mga oras na ito, gumagalaw din ang 4 pang makamandag na nilalang. Malamig na sumangot si Yang Yiyan, lahat ba kayong masasamang nilalang na nananakot sa akin, isang malungkot na tao?
Pagkatapos niyang magsalita, nagkaroon ng ideya si Yang Yian at nagpatawag ng dalawang itim at puting puppet mula sa Chen Kun Pot. Gayunpaman, ang dalawang itim at puting puppet ay hindi totoong tao, ngunit mga puppet na gawa sa mga likas na materyales at kayamanan, at hindi sila natatakot sa mga lason. Matapos ipatawag ang dalawang itim at puting puppet, pakiramdam nito ay hindi sapat, kaya ipinatawag na lamang ni Yang Yian si Daoer mula sa Chen Kun Pot. Si Daoer ay hindi rin natatakot sa mga lason. Dahil ito ay isang kompetisyon ng mga numero, gawin natin ito. Pagkatapos maabot ang Nascent Soul Realm, mas madaling kontrolin pagkatapos na maging malakas ang kaluluwa. Ang malakas na kaluluwa ay nagpapahiwatig din na ang dalawang itim at puting puppet ay maaaring gumamit ng lakas ng maagang Nascent Soul. Para naman kay Daoer, si Yang Yian ay hindi nag-alala. Nagawa niyang makatakas ng hindi hinabol ng 12-dosenang mga Nascent Soul Masters, at naniniwala siyang kaya pa rin niyang harapin ang ilang lason. Tumili. Sa sandaling lumabas si Daoer, napansin niya ang 5 makamandag na nilalang na nakapalibot kay Yang Yio. Tumili siya at umungol, lumaki ang buong katawan niya na parang lobo, tumindig ang gininto ang buhok, at humahaba agad ang matutulis na mga kuko sa kanyang mga paa. Nang walang sinasabi si Yang Yio, si Daoer ay naging isang gintong agos ng liwanag at sumugod patungo sa makamandag na ahas sa gitna ng 5 lason. Tumili. Hiss! Si Daoer at ang makamandag na ahas ay umuungal na parang natural na mga kaaway. Sa oras na ito, kinokontrol ni Yang Yio ang mga itim at puting puppet sa kanyang isip na sumugod patungo sa alupihan at gagamba. Naniniwala siya na sa mga katawan ng itim at puti na mga puppet na nalampasan ang antas ng espiritual na mga sandata, hindi magiging problema na pigilan sila, hindi banggitin ang pagpatay sa mga spider at centipedes. Higit pa rito, ang dalawang puppet ay may napakayaman na karanasan sa pakikipaglaban, at posibleng hindi sapat ang mga gagamba at alupihan para patayin ng dalawang puppet. Si Yang Yio mismo ang nakatutok sa malaking polaka at paniki, at kinailangan din niyang pigilan ang lola ng itim na bulaklak sa paglalaro ng mga dirty tricks. Gayunpaman, sa oras na ito, ang Black Flower Granny ay mukhang nalulumbay at nakatayo sa malayo. Tila nagbayad siya ng malaking halaga para sa pagpapakawala ng 5 lason nang masira ang lang ngayon, at tila hindi siya makakapaglaro ng dirty tricks sa maikling panahon. Sa kabaligtaran, ang apprentice ni Black Flower Granny, ang babaeng *****Tang, ay bahagyang nag-alala kay Yang Yian. Sa oras na ito, nahawakan na ni *****Tang ang ipinagbabawal na hadlang at tila nakuha na ang kapangyarihan ng espiritong Luofo sa ipinagbabawal na hadlang. Gayunpaman, walang oras si Yang Yian para alagaan ito sa oras na ito. Kinailangan niyang alisin muna ang 5 lason sa kanyang harapan, kung hindi, ito ay palaging isang balakid. Matapos itaas ang Dragon Slaying Sword at patakbuhin ang Close and Far Away skill, hinimok din ni Yang Yian ang tunay na enerhiya sa Sun and Moon Universe Armor na ayusin ang kanyang estado sa pinakamahusay. Nakasuot ng combat boots na makapagpapala ng 30% ng bilis, pagkatapos gumawa ng hakbang, hindi na makita ang trajectory ng paggalaw ni Yang Yian. Bigla siyang dumating sa harap ng malaking polaka, at ang Dragon Slaying Sword ay puno ng sword energy, at tinagtad niya ng isang espada ang malaking polaka. Boom! Wow! Sa sobrang bilis, ang malaking polaka ay walang oras na mag-react, at natama ng espada ni Yang Yio. Sa isang malakas na hiyawan, ang Snow White Toad ay nalutas. Naamoy ni Yang Yio ang malansang amoy, ngunit sa kabutihang palad ay napigilan niya ang kanyang hininga, kung hindi ay nataman siya. Sa kabilang banda, saglit din siyang natulala. Noong una ay naisip niya na ang 5 lason ng itim na bulaklak na biyenan ay napakalakas, ngunit nahati siya sa kalahati ng isang espada. Ngunit isipin mo, ang 5 lason ay makapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad, si Yang Yio ay nakasuot ng Sun and Moon Armor, na may kapangyarihang ipagtanggol laban sa mga lason, at ang lakas ng 5 lason mismo ay hindi masyadong maganda. Swish! Sa oras na ito, dumating ang pag-atake ng paniki, at binaril ito ni Yang Yio gamit ang isang espada. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbabago ang espadang ito. Hindi inaasahan ni Yang Yio na nalock ng kanyang espada ang paniki, ngunit wala itong laman. Sa sumunod na segundo, nag-react siya at napagtanto na biglang lumiit ang katawan ng paniki at talagang umiwas sa espada. Ang katawan ng paniki ay orihinal na kasing laki ng palanggana, ngunit lumiit ito hanggang sa laki ng palad matapos tadterin ng espada, at bumalik sa kalagayan noong una itong ipinatawag ng Black Flower Granny. Nawala ang espada, at agad na naramdaman ni Yang Yian na may mali. Kapag gusto niyang harapin ito, huli na ang lahat. Siya! Naramdaman na lamang niya ang pananakit ng kanyang braso, at kinagat siya ng paniki sa kanyang balikat. Nagalit at nagulat si Yang Yian, at direktang hinawakan ang paniki gamit ang kanyang kabilang kamay. Sa ilalim ng paghihimok ng kanyang tunay na lakas, dinurog niya ang paniki. Napatay niya ang 2 makamandag na nilalang sa isang iglap, ngunit si Yang Yian ay nakagat ng paniki sa braso.
Matapos makagat ng paniki, biglang nagbago ang mukha ni Yang Yian. Hindi niya akalain na ang kamandag ng maliit na paniki ay magiging napakalakas. Dumiretso ito sa pusong meridian sa isang hininga, at nahalo sa 8 pambihirang meridian at kumalat. Nang hindi nag-iisip, isinara ni Yang Yian ang meridian ng puso, at hindi niya dapat hayaang kumalat ang lason. Pagkatapos ay ginamit ni Yang Yian ang Chen Kun Creation Technique para pinuhin ito, ngunit hindi niya inaasahan na hindi ito mapipino ng Creation Technique. Dahil dito, nag-alala si Yang Yian. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng kamandag na hindi mapino ni Chen Kun Zhaohuagang. Siyempre, may isang detalye na natuklasan din ni Yang Yian. Bagamat hindi ito mapino ni Chen Kun Zhaohuagang, nilabanan din ito ang patuloy na pagkalat ng kamandag. Una, ginamit ni Yang Yian ang Chen Kun Zhaohuagang upang labanan ang kamandag na sumalakay sa ugat ng puso upang pigilan ang kamandag na patuloy na makapinsala sa ugat ng puso. Nang pumasok ang kamandag sa ugat ng puso, ang tunay na chi ay naging magulo at hindi makadaloy ng malaya. Bukod dito, nagpatuloy ito sa pag-backfire at nagsimulang lamunin ang tunay na chi paunti-unti. Ito ang pinaka-nakamamatay. Sumimangot si Yang Yian at hindi maisip kung paano lulunawin ang kamandag sa kanyang katawan pansamantala. Ang buong braso na nakagat ay nagsimulang manhid at nawalan ng malay, at ang Dragon Slaying Sword ay bumagsak sa lupa ng malakas. Gumalaw ang puso ni Yang Yian at kinuha ang Dragon Slaying Sword pabalik kay Dantian para pakainin. Sa oras na ito, ilang sitsit ang tumunog sa kanyang mga tainga. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang kasiya siyang eksena. Pinutol ni Daor ang makamandag na ahas sa ilang piraso gamit ang kanyang matutulis na kuko at pagkatapos ay direktang nilamon ito. Tinapos din ng 2 itim at puting puppet ang labanan, ipinako ang gagamba at alupihan sa lupa. Sa ngayon, natapos na ang labanan ng 5 lason para patayin ang lola ng itim na bulaklak. Ang tanging nalulumbay na tao ay si Yang Yian. Nakagat siya ng paniki at nag-iwan ng nangingibabaw na kamandag sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Yang Yian tungkol sa kamandag. Naniniwala siya na may paraan ang kanyang amo na si Yun Changxi. Ngayon ay magagamit pa rin niya ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, at hindi pa rin nawawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kasama si Daor at ang 2 itim at puting puppet, hindi siya walang pagkakataong manalo. Ngunit ang resulta ng muling pagpapatakbo ng totoong enerhiya ay pagkatapos na kumalat ang kamandag sa kanyang buong katawan, tuluyan na siyang mawawalan ng malay, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng zero fighting power. Kaya kailangan ni Yang Yian na kumapit ngayon para patayin ang lola ng itim na bulaklak at ang master. Sa isang kaisipan sa kanyang isipan, inutusan niya ang 2 itim at puting puppet na salakayin ang kalaban na si Tang, at dinala niya si Daor sa lola ng itim na bulaklak na matamlay pa rin sa sulok ng bulwagan. Nang lumakad si Yang Yian patungo sa Black Flower Granny, ang matandang bruha ay hindi nagpakita ng anumang takot sa kanyang mukha. Sa halip, tumingin siya kay Yang Yian na may masamang ngiti sa kanyang maputlang mukha. Pagkatapos ay may sinabi siya na ikinagalit ni Yang Yian. Kabanata 715, ang pagpatay na pag-atake ni Daor. Ngumiti ng mapait si Lola Heihua, anak, hindi maganda sa pakiramdam na pumasok ang lason sa katawan mo, tama ba? Hahaha. Pagkatapos ay biglang tumawa, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang 5 lason na pinalaki ko ay pawang mga dayuhang species na nakolekta mula sa ilang at pinakain sa loob ng daan-daang taon. Ang bawat isa sa kanila ay lubhang nakakalason. Bilang karagdagan, nangongolekta din ako ng mga bulok na bangkay para pakainin ng 5 kayamanan, at karaniwan kong nilalabanan ang lason gamit ang lason. Huwag mong sabihin na ikaw ay isang maagang paglilinang lamang ng Nascent Soul, kahit na ikaw ay isang master sa Late Nascent Soul, kailangan mong mahiga ng masunurin kung ikaw ay makagat ng mga kayamanan kong ito. Ngayon binibigyan kita ng isang pagpipilian, ganap na buksan ang pagbabawal, at i-detoxify kita, kung hindi ay maghihintay kang mamatay. Pagkatapos niyang magsalita, parang may naalala siya at idinagdag, siya nga pala, kailangan kong magdagdag ng isa pa. Ako lang ang may detoxification na gamot. Ito ay natatangi sa mundo. Haha. Puno ng pagmamalaki ang tono ni Lola Heihua, at mukhang nasa kanya si Yang Yian. Matandang mangkukulam, sa tingin mo ba makokontrol ako ng isang maliit na lason? Maghintay hanggang sa mapatay kita at makuha ko ang antidote mula sa iyo. Alam ni Yang Yian na ang lason ay malupit, ngunit hindi siya umamin ng pagkatalo. Hulihin mo ako at kunin ang antidote. Haha, pwede mo naman subukan. Napangiti ng masama ang lola ng itim na bulaklak. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, walang pakialam sa anumang bagay. Palagi niyang nararamdaman na masyadong kakaiba ang matandang bruhang ito, kaya mas mabuting patayin na siya sa lalong madaling panahon. Bagamat manhid ang kanyang kaliwang braso, nagagamit pa rin niya ang kanyang kanang kamay na buto ng mahiwagang kapangyarihan, at mayroon din siyang kaliskis ng dragon para magmaneho.
Anyway, napatay na ang 5 lason ng matandang bruha, at hindi naniniwala si Yang Yiyo na mayroon siyang iba pang mga panlilinlang. Kahit na mayroon siya, kukunin niya ang mga ito. Yang Yiyo, kung papatayin mo ako, huwag mong isipin na alisin ang lason mo. Ang lola ng itim na bulaklak ay talagang walang natitira. 2 lang ang maaasahan niya. Ang una niyang pinagkatiwalaan ay ang kanyang apprentice, si Tang. Hanggat nakuha ni Tang ang kapangyarihan mula sa espiritu ni Luofo, may pagkakataon pa rin. Sa kasamaang palad, sa oras na ito, nilagyan na ni Yang Yiyo ang 2 itim at puting puppet para matakpan ang kapangyarihan ni Tang mula sa espiritu ni Luofo. Ang pangalawa niyang pinagkatiwalaan ay nalason si Yang Yiyo ng kanyang kamandag ng paniki. Ang ganitong uri ng labis na kamandag ay talagang na-detox niya lamang, kaya maswerte siya at nais niyang gumamit ng detoxification upang sugpuin si Yang Yiyo. Pero maling tao talaga ang napili ni Black Flower Granny. Hindi naman sa hindi taong maaaring matakot si Yang Yiyo, hindi niya iyuko ang kanyang ulo, at hindi siya madaling iyuko ang kanyang ulo sa kaaway. Tungkol sa kamandag ng pagkagat ng paniki, bagamat hindi ito mapino ni Yang Yiyo gamit ang Chen Kunzahua sa maikling panahon, makokontrol niya ang pagkalat ng lason. Bukod pa rito, pagdating sa mana, si Yang ay isang karaniwang pangalawang henerasyong magsasaka. Ang kanyang amo, si Yun Changxi, ay isang 12 tribulation na Loose Immortal Supreme, isang makapangyarihang tao sa mundo ng cultivation. Siya ay nagsasanay sa loob ng maraming taon at pinagkadalubhasaan ang maraming cultivation inheritance, mula sa pagsasanay ng mga diskarte hanggang sa pagsasanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga mahiwagang kapangyarihan, sa pagpino ng mga tabletas at mga kagamitan sa pagpino, at iba pa. Siya ay isang omniscient at bihasa na tao. Kung hindi malutas ni Yun Changxi, o walang paraan upang malutas ang kamandag ng isang paniki na may 5 lason, magiging isang malaking biro iyon. Anong antas ang iyong Black Flower Granny? Sa pinakamainam, ikaw ay isang tao na ganap na nalason sa gitnang yugto ng nascent soul. Kaya gamit ang bagay na ito para pagbabantaan si Yang Yian, ang pagnanasa ng Black Flower Granny ay tiyak na mabibigo. Nang marinig ni Yang Yian na nagsalita si Black Flower Granny, ngumisi siya, matandang bruha, mabibigo ang plano mong gamitin ito sa akin, mamatay. Habang nagsasalita, direktang ipinatawag ni Yang Yian ang kaliskis ng dragon at ginawa itong isang magaan na gininto ang kidlat upang lumipad patungo sa Black Flower Granny. Kasabay nito, ginamit niya ang kasanayang, malapit sa mundo, upang sumugod patungo sa Black Flower Granny na parang kidlat, at itinaas ang kanyang kanang kamay upang isagawa ang mahiwagang kapangyarihan ng 3 strike na Tumbi Ape. Pagpili ng mga bituin, paghuli sa buwan, pagnanakaw ng kalangitan. Ang 3 mahiwagang buto ng kamay, bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa, sa ilalim ng suporta ng napakalaking totoong chi, naging 3 malalaking kamay na may iba't ibang kilos at biglang sinampal ang Black Flower Granny. Binata, ipaglalaban kita, nakita ng Black Flower Granny na papatayin siya ni Yang Yiyo anuman ang lahat, at alam niya na ngayon ay ang kamatayan ni Yang Yiyo o ang kanyang kamatayan. Lalong tumaas ang aura ni Black Flower Lola sa Dagandong. Sa mga mata ni Yang Yiyo, nakita niya na ang matandang bruhang ito ay talagang sinunog ang sarili niyang diwa at nakapasok sa huling yugto ng nascent soul. Siyempre, ang pamamaraang ito ay isang sapilitang pagpapabuti, sa halaga ng kanyang sariling kakanyahan. Pagkatapos, kahit na hindi siya mamatay, mawawalan siya ng isang layer, kahit isang major realm, at magiging mahirap na gumawa ng karagdagang pag-unlad sa hinaharap. Sa makatuwid, maraming mga magsasaka sa mundo ng paglilinang ang nakakaalam tungkol sa paraan ng pagsunog ng kakanyahan, ngunit walang gagawa nito. Kapag sinusunog ang sariling kakanyahan, ang kakanyahan ay nasa nascent soul, at ang nascent soul ay naglalaman ng kaluluwa, na katumbas ng pagsunog sa kaluluwa. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi mabata para sa mga ordinaryong tao. Ang nasusunog na kakanyahan ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob upang gawin ito. Matapos pag-isipan ito, hindi napigilan ni Yang Yiyo na humanga sa matandang bruhang si Heihua sa pagiging malupit na tao. Pero anong magagawa ko? Kahit gaano kakalupit ngayon, papatayin kita. Nang lumipad ang kaliskis ng dragon, sa nagniningning na gininto ang liwanag, ang matandang bruhang si Heihua ay nagpakawala ng mahina at mahabang dagandong. Ngunit pilit niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang kaliskis ng dragon. Bang! Ang hindi inaasahan ni Yang Yiyo ay sinaktan siya ng matandang mangkukulam na si Heihua gamit ang kanyang mga kamay, ngunit inalis niya ang kaliskis ng kanyang dragon. Tiyak na, ang larangan ng paglilinang ay naiiba mula sa isang kaharian patungo sa isa pa. Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso. Sa oras na ito, nahulog din ang kanyang 3-strike hand bone magic sa ulo ng lola ng itim na bulaklak. Itinaas ng matandang bruha ang kanyang mga kamay na may malamig na singhot, at biglang lumabas ang malakas na enerhiya mula sa kanyang mga kamay na parang isang maliit na araw, direktang tumama sa kanyang handbone magic.
Boom boom boom. Isang malaking kalabog ang umalangaw sa buong bulwagan. Malinaw na nakikita ni Yang Yian na ang mangkukulam na itim na bulaklak ay sapilitang niresolba ang kanyang 3-strike bone magic. Kahit walang ekspresyon ang itsura niya, medyo nanginginig talaga ang katawan niya. Kung hindi ngayon, kailan? Ginalaw ni Yang Yian ang kanyang mga paa at itinaas ang kanyang kamao para direktang umatake at sumugod sa pintuan ng lola ng Black Flower. Sinamantala niya ang pagkakataon ng kunin ng lola ng Black Flower ang kanyang pag-atake at pinatay siya nang hindi siya binibigyan ng kahit anong puwang sa paghinga. Bagamat alam niyang sapilitang itinaas ng matandang bruha ang kanyang kultibasyon sa huling yugto ng Nascent Soul, si Yang Yian ay naglakas loob pa ring lumaban, dahil alam niyang ang huling yugto ng Nascent Soul na puwersahang pinalaki niya ay hinaluan ng maraming tubig. Doon ay walang shortcut sa paglilinang. Sino ang hindi umakyat ng hakbang-hakbang? Pagkatapos ng lahat, ang pilit na itinaas na paglilinang ay hindi ang tunay na huling yugto ng Nascent Soul, kaya naglakas loob si Yang Yian na labanan ang matandang bruha. Kung ito ang tunay na huling yugto ng Nascent Soul, matatakot siya. Sa isang suntok na dala ang kapangyarihan ng panloob at panlabas na kakayahan ni Chen Kun, ginamit ni Yang Yian ang lahat ng kanyang lakas. Sa kanyang konsepto, ang pakikipaglaban ngayon ay nangangahulugan ng pakikipaglaban ng buong lakas. Nasa oras ka lang. Ihahatid na kita, nang makita ng Black Flower Granny si Yang Yian na paparating na may kasamang suntok, hindi siya nataranta. Iniunat niya ang kanyang tuyong kamay at sinalubong ang suntok ni Yang Yian. Boom, pagkatapos ng malakas na ingay, isang malaking alon ng damdamin. Gulo din sa pagitan ng dalawa. Bitek. Crack, dalawang tunog ng sirang buto ang umalangaw-ngaw. Nagbago ang mukha ni Yang Yian. Pagkatapos ng banggaan, umatras siya ng ilang hakbang. Bahagyang bumagsak ang kanyang buong kanang braso. Alam niyang bali ang kanyang mga buto. Gayunpaman, hindi sinamantala ng matandang mangkukulam na Black Flower ang paghaharap na ito. Sa dalawang bitek, nabali rin ang mga buto ng Black Flower Granny. Tumili. Habang umaatres si Yang Yian, isang matalim na mahabang sipol ang tumunog sa mga tainga ni Yang Yian. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya si Dower na naging gintong liwanag at sumugod patungo sa Black Flower Granny, mas mabilis pa sa kanya. Masamang hayop. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang takot na sigaw ng matandang bruhang Black Flower Granny. Sa sumunod na sandali, natigilan si Yang Yian. Ngunit nalaman niyang nagtagumpay si Dower sa isang hit. Tumili. Nakita ko ang isang yuanying na tinusok sa maliliit na kuko ni Dower na parang isang string ng mga minatamis na hos, ito ay ang yuanying ng matandang bruhang Hihua Granny. Ito, napatitig si Yang Yian kay yuanying ng matandang mangkukulam sa mga kuko ni Dower, umiyak sa kanyang puso, kung alam kong makakapatay si Dower sa isang suntok, bakit ko isa sa panganib ang pagkalat ng lason sa aking katawan? Bitek. Sa isang kisap mata, kumaibot ang bibig ni Yang Yian, at nakita niyang nilunok ni Dower ang yuanying ni Hihua Granny sa isang kagat, at gumawa ito ng kaluskos kapag kumagad sa kanyang bibig. Ito ay isang fucking tao. Hindi pa rin gusto ni Yang Yian ang libangan ni Dower na kumain ng tao. Siyempre, kumakain siya ng yuanying, ngunit si yuanying ay isa ring pocket version ng isang tao. Bang! Matapos ang mahinang tunog ng pagbagsak sa lupa, ang katawan ni Hihua Granny ay gumawa ng tunog, na nagpa-alerto sa iniisip ni Yang Yian. Sa pagtingin sa sugat sa dibdib ng katawan ni Hihua Granny sa lupa, hindi pa rin maintindihan ni Yang Yian kung paano ito ginawa ni Dower. Lumaban siya ng husto, nakagat ng paniki ang kaliwang braso niya at nawalan siya ng malay, nabali ang kanang braso, pero bigo pa rin siyang patayin ng Black Flower Witch. Sa halip, hinawakan ni Dower ang nascent soul ng matandang bruha sa isang suntok at nilamon ito sa isang lagok. Tumili, tumili. Masayang sumigaw si Dower, tumalon sa balikat ni Yang Yian, na parang kinukuha, at dinilaan ang sulok ng kanyang bibig, na ginawang hindi komportable si Yang Yian na tumingin kay Dower. Kabanata 716, Yuanying Self-Destruction. Nang papagalitan na sana ni Yang Yiu si Dower at hilingin sa kanya na iwanan ang ugali niyang lamunin si Yuanying, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at napaupo sa lupa. Alam niyang ang pakikipag-away sa matandang bruha kanina lang ay nagpabilis ng sirkulasyon ng lason sa kanyang katawan matapos ay activate ang totoong enerhiya. Ngayon ay ang backlash ng lason, at ang kanyang buong katawan ay manhid. Lumabas ka dali, matanda. Paano ko mid-detox ang sarili ko? Sigaw ni Yang Yiu sa kanyang master na si Yun Changxi sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala tungkol sa hindi ka maaaring mamatay, ikaw maliit na brat. Nagmura si Yun Changxi pagkalabas niya. Ngunit gamaan ang loob ni Yang Yiu nang marinig niya ang sumpa ng matanda. Nang marinig ang tono ng kanyang amo na nagsasabing hindi siya maaaring mamatay, alam niyang may paraan siya. Mabilis niyang sinabi, ang buong katawan ko ay puno ng makamandag na likido, at hindi ko maigalaw ang aking buong katawan. Kahit na ang Poison Chenkun Creation Technique ay hindi ito kayang pinuhin,
Ang paraan ng pagpapakain ng Black Flower Granny sa 5 lason ay ang sinaunang paghahain ng dugo. Una sa lahat, siya mismo ay isang matandang lason. Pinapakain niya ang 5 lason gamit ang sarili niyang dugo at kinokontrol ang mga ito na parang braso, kaya napakasimpleng tunawin ang lason. Ang pag-inom ng itim na bulaklak na dugo ni Lola ay natural na nakakapag-detox. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Natahimik si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Painumin ko ang dugo ng matandang mangkukulam para ma-detoxify. Ito ay masyadong kasuklam-suklam, tama ba? Mayroon bang ibang paraan? Tiningnan ni Yang Yiyo ang lumang mukha ng Black Flower Granny sa lupa, na puno ng chrysanthemums, at nakaramdam ng disgusto. Naintindihan din niya na hindi katakataka na sinabi ng matandang mangkukulam na siya lang ang makakapag-detox sa lason ng paniki. Ang panlunas pala ay sarili niyang dugo. Isipin ito, lahat ng bagay sa mundo ay binibigyang pansin ang balanse ng yin at yang, at mutual na promosyon at pagpigil. Ngunit sa mga lugar kung saan tumutubo ang makamandag na damo, dapat mayroong mga antidote sa loob ng 100 hakbang. Pinakain ng Black Flower Granny ang 5 poisons ng kanyang blood essence, kaya makatuwiran na ang sarili niyang dugo ay maaaring mag-detoxify ng 5 poisons. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, malamig na bumantong hininga si Yun Changxi. Asshole! Ang iyong Panginoon ay may hindi bababa sa 100 paraan para mag-detoxify, ngunit nangangailangan ito ng oras. Kung kaya mong maghintay, hindi mo na kailangang uminom ng Black Flower Granny's blood essence. Gayunpaman, pinapaalalahanan ka ng iyong amo na dapat kang mag-detox sa lalong madaling panahon habang mainit pa ang dugo ni Black Flower Lola, kung hindi, ikaw ang unang magdusa. Nabalot si Yang Yiyo sa kanyang puso. Talagang hindi niya maalis ang lungkot sa kanyang puso nang ipainom sa kanya ang dugo ng isang patay na matandang mangkukulam. Boom boom! Sa oras na ito, 2 ingay ang tumunog sa bulwagan. Nilingan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at nakitang ang 2 itim at puting puppet ay natamba ni Tang. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Tang ay puno ng hindi pangkaraniwang aura, puno ng malakas na aura ng kaluluwa. Malinaw na nakuha niya ang kapangyarihan ng espiritu ng Luofo sa pagbabawal. Ang 2 itim at puti na puppet ay hindi tugma para sa kanya. Nang makita ito, nagngangalit si Yang Yiyan at sinabi kay Daor, pumunta ka at tulungan mo ako. Huwag masyadong mag-away. Hold Tang para sa akin muna. Tumili. Sumirit si Daor at sumugod kay Tang, na salikop sa 2 puppet. Bagamat ang 2 itim at puting puppet ay itinaboy ni Tang, hindi sila masisira at sinunggaban pa rin si Tang. Binawi ni Yang Yiyo ang kanyang tingin at mapait na sinabi sa kanyang puso, kalimutan mo na ito, ituturing ko lang itong pag-inom ng gamot, hindi pag-inom ng dugo. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang lumipat sa gilid ng katawan ni Lola Heihua, hinawakan ang braso ng matandang mangkukulam na mainit pa, pinilit niyang kagatin ang braso ni Lola Heihua, at nagsimulang sumipsip ng dugo. Matapos sipsipin ang natitirang dugo ng matandang mangkukulam na si Heihua sa isang hininga, nilabanan ni Yang Yiyo ang pagnanasang sa muka at tinanong ang kanyang amo, matanda, walang dugo sa katawan ng matandang mangkukulam. Sapat na ba para mag-detox ako? Pagkatapos ay sinabi ni Yun Changxi na kakaiba, sa totoo lang, sapat na ang 3 patak. Pinilit mong inumin ito hanggang sa mabusog, at sinabi pa ring nakakadiri. Nakikita ng iyong amo na gusto mo ito. Nang marinig ang mga salita ng matanda, ang puso ni Yang Yiyo ay gumawa ng tunog na parang nabasag na salamin, at hindi na niya ito nakayanan pa. Naduduwal siya sa lalamunan at may lumabas na acid water. Wow! Matapos ang isang pagsabog ng pagsusuka, naramdaman ni Yang Yiyan na wala na siyang pagnanais na mabuhay. Siya ay umungal at nagmura sa kanyang puso, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga, matanda? Sinabi ni Yun Changxi sa isang tono na galit na gusto niya itong patayin, hindi ka nagtanong. Natahimik sandali si Yang Yiyan, ako. Bueno, hindi dapat makipag-chat si Yang Yiyan sa matanda. Kung magpapatuloy pa siya sa pagsasalita, siguradong magsusuka siya ng dugo. Pinipigilan ng pagduduwal na patuloy na kumukulo sa kanyang tiyan, huminga ng malalim si Yang Yiyan, umupo ng naka-cross-legged at nagsimulang gumaling. Bagamat kasuklam-suklam ang dugo ng bruhang itim na bulaklak, walang alinlangan na napakabisa nito. Malinaw niyang naramdaman na nagsimulang maglaho muli ang kamandag sa 8 meridian. Kaya kumapit siya upang ganap na malutas ang problema sa pagkalason. Sa kabilang banda, si Daor at ang lalaking puti ay patuloy na umaatake kay Tang. May mga kaaway pa rin na hindi pa neresolba, kaya wala nang masyadong oras para mag-away si Yang Yiyan at ang matanda. Pagkalipas ng ilang minuto, iminulat ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata, at lahat ng kamandag sa kanyang katawan ay nalutas. Sa oras na ito, tumangala siya sa bukid at nakitang mas malabo ang mga inscription sa 2 itim na papel.
Alam niya na ito ay dahil halos maubos na ang mga spirit stone sa mga puppet, at madalas itong pinipigilan ni Tang. Kung hindi sila mga high-level na puppet na may pambihirang katawan, itinumba na sila ni Tang sa ngayon. Sa kabaligtaran, si Daor ay napanatag sa pakikipaglaban kay Tang. Ang kanyang maliit na katawan ay naging isang ginintoang streamer, tulad ng isang duwende sa pagitan ng langit at lupa, patuloy na umiikot sa paligid ng Tang, nag-iiwan ng isang serye ng mga sugat kay Tang. Ang mga mata ni Yang Yian, hanggat nakalapit si Daor sa kanya, ang matatalas na kuko nito ay laging mag-iiwan ng iskarlata at kakilakilabot na sugat kay Tang, na magpapasigaw kay Tang sa galit. Gayunpaman, si Daor ay likas na matalino. Matapos makaligtas sa isang sakuna sa mundo ng bundok at dagat at lunukan ang maraming likas na kayamanan, muling nag-evolve ang kanyang dugo. Ngayon kahit si Yang Yian, ang master, ay hindi malaman kung anong uri ng lakas at talento mayroon si Daor. Nagalit si Tang kay Daor at sumigaw, ngunit halatang hindi nito hahayaang magdusa si Daor. Gayunpaman, nalaman din ni Yang Yian na may kapangyarihan si Tang na hindi pa niya naramdaman noon. Naisip niya na dapat itong nauugnay sa espiritu ng Luofo sa paghihigpit. Hindi nakikita, naramdaman ni Yang Yian na may ilang uri ng koneksyon sa pagitan ni Tang at ng paghihigpit. Agad siyang tumayo at ngumuso sa sarili, oras na para tapusin ito. Pagkatapos sabihin ito, gumawa si Yang Yian ng spell gamit ang kanyang mga kamay, tahimik na binibigkas ang paraan na itinuro ni Luofo Daojun sa kanyang puso, naghahanda na buksan ang restriction at alisin ang Luofo spirit na selyadong sa restriction. Para naman kay Tang, naniniwala siya na kapag ang Luofo spirit sa restriction ay napigilan at ang koneksyon sa kanya ay naputol, natural na siya ay papatayin. Hindi kailanman nakalimutan ni Yang Yian ang babaeng ito sa kanyang puso. Siya ay tinutugis na parang ligaw na aso sa simula, at ang account ay malinaw pa rin. Sa isang wave ng kanyang kamay, isang serye ng mga spells ang tumama sa paghihigpit. Ungol, dagandong. Biglang tumunog ang dagandong ng espiritu ng Luofo sa paghihigpit, na may pakiramdam ng sakit. Sa pagkakataong ito, makatitiyak si Yang Yian na ang paraan na itinuro sa kanya ni Luofo Daojun ay hindi lamang nagbubukas ng restriction seal, ngunit nagkaroon din ng epekto ng pagsupil sa espiritu ng Luofo. Marahil alam ni Luofo Daojun na may bagong Luofo spirit na lilito sa Luofo Mountain libu-libong taon na ang nakalipas, at marahil ay inaasahan din niya ang sitwasyon ngayon. Si Yang Yian ay talagang puno ng kuryusidad at pagkamangha para sa mga taong tulad ni Luofo Daojun. Naisip ko na baka isang araw ay muli tayong magkita sa malawak na mundo ng mga magsasaka. Sa sandaling ito, ang dagandong sa restriction ay yumanig sa kalangitan, at ang espiritu ng Luofo sa loob ay puno ng sakit. Si Yang Yiyo ay nagpatuloy sa pag-spell sa kanyang mga kamay ng mas mabilis at mas mabilis. At nawala ng suporta si Tang ng kapangyarihan ng espiritong Luofo, at agad na naputol ang isang braso ng kuko ni Daor, at napasigaw. Tiningnan niya si Yang Yiyo nang may matinding hinanakit at sumigaw na may dugo sa gilid ng kanyang bibig, Yang Yiyo, isinumpa kita na mamatay sa masamang kamatayan. Sinira mo ang aking kinabukasan sa paglilinang at pinatay mo ang aking Panginoon. Ang puot na ito ay hindi mapagkakasundo. Isinusumpa kita. Sinigawan ni Tang si Yang Yiyo ng matatalas na salita. Sa kanyang puso, si Yang Yiyo talaga ang Samaira sa lahat para sa kanya. Si Yang Yiyo ang pumatay kay Jian Cheng, ang apo ng Yin Yang sect, at naging sanhi ng pagkawala ng kanyang posisyon bilang Panginoon ng Jiaoyao City. Ngayon ay pinatay na ni Yang Yiyo ang kanyang amo. Sa sandaling ito, pinutol ni Yang Yiyo ang koneksyon sa pagitan niya at ng Luofo Spirit. Kung wala ang suporta ng Luofo Spirit, alam ni Tang na hindi siya kalaban ni Yang Yiyo. Hindi pa banggitin si Yang Yiyo, hindi niya kayang talunin ang espiritong hayop ni Yang Yiyo, ang treasure hunting Marten. Desperado si Tang, at isang determinadong ideya ang lumitaw sa kanyang isipan pagsira sa sarili ng nascent soul. Habang minumura si Yang Yiyo, isang nakakalokong panunuya ang lumitaw sa mukha ni Tang, at nagpatuloy siya ng may hinanakit, espiritu ni Luofo, tutulungan kitang makatakas sa kabayaran ng buhay ni Tang. Tulungan mo akong patayin si Yang Yiyo, as. Nang lumabas ang mga salitang ito, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Yang Yiyo. Nakita niyang biglang tumaas ang aura ni Tang. Nagulat siya at sumigaw kay Daor, Siyang, umatras ka. Minamaliit ni Yang Yiyo Tang. Pamilyar na pamilyar si Yang Yiyo sa pagtaas ng kanyang aura. Ito ay isang senyales ng pagsira sa sarili ng nascent soul, kaya't mabilis niyang sinabihan si Daor na huwag mabigla at umatras ng mabilis.
Boom! Habang si Dower ay pinaalalahanan ni Yang Yio, si Tang ay dumiretso sa ipinagbabawal na nascent soul at pinasabog ang sarili. Biglang, isang nakakabinging dagandong ang dumating mula sa bukid. Si Yang Yio ay tinangay ng malaking puwersa mula sa malayo, at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik. Kabanata 717, ang kabayo na may ulo ng tao sa hall. Ang kapangyarihan ng pagsabog sa sarili ng Yuanying ng Tang ay lumampas sa imahinasyon ni Yang Yio. Nang walang anumang reaksyon, si Yang Yio ay natangay sa lakas ng pagsabog sa sarili ni Yuanying ni Tang. Sa kabutihang palad, ito ay kinahinatnan lamang, at ang layunin ng pagsabog sa sarili ni Tang ay hindi siya, ngunit upang pasabugan ang paghihigpit at palayain ang espiritu ni Luofo. But speaking of it, kung ang layunin ng pagsabog sa sarili ni Tang ay siya, hindi siya hahayaang makalapit ni Yang Yio. Marahil nakita ito ni Tang ng malinaw at direktang sumabog sa paghihigpit. Ang dugo sa kanyang katawan ay kumukulo, at si Yang Yio ay direktang nataman sa dingding ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng bibig niya at tumayo. Dower, matapos mamulat, inisip muna ni Yang Yio si Dower Xiangxiang, dahil si Dower ang pinakamalapit kay Tang. G. Sa kabutihang palad, ang mahinang boses ni Dower ay tumunog mula sa isang sulok ng bulwagan. Nakahinga ng maluwag si Yang Yian at mabilis na umiwas, nakita ko lang na halos malaglag na ang buhok ni Dower, may mga butas ng dugo sa kanyang katawan, at mga mantsa ng dugo sa kanyang 7 orifice, at halatang apektado siya ng husto. Sa isang kaway ng kanyang kamay, mabilis niyang pinakain si Dower ng 2 patak ng tubig ng buhay. Hanggat hindi siya patay, gaano man kalubha ang kanyang mga pinsala, palagi siyang makakabawi sa ilalim ng pagkukumpuni ng tubig ng buhay. Matapos inumin ni Dower ang tubig ng buhay, isang malakas na sigla ang mabilis na nabuo sa kanyang katawan. Matapos gumaan si Yang Yian, inilagay niya si Dower sa espasyo ng Chenkun pot. Nang lumingon siya, nakita niya ang 2 itim at puting puppet na nakahandusay sa lupa sa likuran niya. Malinaw, ang kapangyarihan ng pagsabog sa sarili ng Tang Yuanying ay sumisira sa natitirang enerhiya. Sa kabutihang palad, ang mga matataas na antas na pupi ay hindi nasira, ngunit naubos lamang ang kanilang espiritual na enerhiya. Iniligpit lang ni Yang Yian ang 2 puppet. Bagamat mapanganib ang labanang ito, lahat sila ay nag-ambag. Si Yang Yian ay nag-aalala pa rin sa tulong ng mga puppet. Si Yang Yian mismo ay hindi malubhang nasugatan. Nakasuot siya ng Sun and Moon Universe Armor. Bukod pa rito, malayo siya sa pag-atake, kaya natiis niya ang tila matinding impact. Bukod sa hindi matatag na dugo at chi sa kanyang katawan, wala siyang naramdamang discomfort. Sa sandaling ito, nang tingnan ni Yang Yian ang ipinagbabawal na hadlang sa gitna ng bulwagan, nananatili pa rin ang hadlang. Ang kaibahan ay ang ningning sa barrier ay napakadilim, at hindi ito sumabog sa sarili nitong pagsabog ng Tang's nascent soul. Dahil dito, mas naging komportable si Yang Yian. Si Tang ay naging abo na, walang natitira kahit isang sulok ng kanyang damit. Ang ipinagbabawal na hadlang ay hindi sumabog, at si Yang Yian ay nasa itaas pa rin. Ang resulta ng ipinagbabawal na hadlang na sumabog ay ganap na naiiba mula sa pagbukas nito ng mag-isa. Kung ito ay pasabog ng Tang's nascent soul, ang Luofu spirit na nakatanim sa loob ay tiyak na hindi niya makokontrol, at magiging mahirap itong harapin. Kung binuksan niya ang paghihigpit sa kanyang sarili, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Kahit na magbago ang espiritu ng Luofu na itinanim sa loob, magkakaroon siya ng oras para harapin ito. Iniisip ito sa kanyang puso, lumakad siya pasulong at naghanda na ipagpatuloy ang paggamit ng paraan na ipinasa ni Luofu Daojun upang buksan ang paghihigpit. Sa proseso ng pagbubukas ng paghihigpit, ang espiritu ng Luofu sa loob ay hindi may iwasang ganap na masugpo. Ito ang inaasahan na makita ni Yang Yio. Gayunpaman, habang siya ay naghahanda, isang tunog na parang nabasag na salamin ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Kotse! Nagulat si Yang Yio at alam niyang hindi ito maganda. Ang paghihigpit ay ganap na nasira. Tiyak na nawala ang harang sa kanyang paningin. Ungol. Isang malakas na dagandong ang tumunog. Matapos mawala ang hadlang sa paningin ni Yang Yio, higit sa 100 ordinaryong altar ang lumitaw sa gitna ng bulwagan, at isang napakagandang palasyo ang lumitaw sa altar. Ito ay hindi kalakihan, na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 100 metro kwadrado at mga 3 talampakan ang taas. Ito ay malinaw na isang bulwagan sa loob ng isang bulwagan. Sa altar ng pangunahing bulwagan ng Luofu Hall, tinatakan ng ipinagbabawal na hadlang ang isa pang palasyo. Nakatingin sa gilid ng pinto ng palasyo, sa itaas ng Luofu Hall.
Alam ni Yang Yiyo na ito ang tunay na Luofu Hall, o ito ang core ng space treasure ng Luofu Mountain. Nakaharap sa kanya ang gate ng palasyo. Nang tumingin si Yang Yian, biglang bumukas ang 3 metrong taas ng gate ng palasyo. Ang dagandong ngayon lang nanggaling sa palasyong ito. Sa sandaling ito, nagniningning ang buong palasyo. Nang bumukas ang gate, tumigil ang dagandong, at pagkatapos ay lumabas ang isang hugis tao na halimaw. Tinawag itong halimaw dahil nakita ni Yang Yian na ang nilalang sa palasyo ay isang hayop na may ulo ng tao, napakakakaiba. Ang hitsura na ito ay nagpaalala kay Yang Yian ng mabangis na hayop na kabayo na makikita sa Classic of Mountains and Seas. Habang tinitignan niya ito, mas katulad ito. Hindi ko inaasahan na ang espiritong Luofu na isinilang na muli sa Luofu Mountain ay magiging kabayong may ulo ng tao. Ito ay medyo hindi inaasahan, ngunit hindi nakakagulat. Kailangan mong malaman na ito ang mundo ng bundok at dagat, isang mundo ng paglilinang, at may mga nilalang tulad ng Great Wilderness Monster Clan. Hindi katakataka na lumilitaw ang gayong espiritong Luofu. Sa oras na ito, nang dahan-daang lumabas ng bulwagan ang espiritu ng Luofu, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na ang kabayong may ulo ng tao ay naglabas ng hindi nakikitang hininga, na patuloy na kumakalat. Sa sandaling iyon, ang malubhang na sugatan na matandang multo ay lumitaw sa tabi ni Yang Yian na may nerbiyos na ekspresyon at seryosong tono. Mahina pa rin siyang nagsalita, ngunit nang may pagmamadali, ang Young Master ay ang espiritu ni Luofu, ang espiritu ni Luofu. Pinagsasama-sama niya ang buong Luofu Mountain. Dapat natin siyang pigilan, Young Master, kung hindi, kapag natapos na ang kanyang pagsasanib, iyon na ang ating kamatayan. Ang espiritu ng Luofu sa Luofu Mountain ay katumbas ng pagpapakilos sa kapangyarihan ng maliit na mundo ng Luofu. Sa panahong iyon, walang makakatalo rito. Puno ng pagkabalisa ang tono ng matandang multo. Sumikip ang puso ni Yang Yian nang marinig niya ito. Napagtanto niya na ang invisible na aura na nagmumula sa kabayong may ulo ng tao o ang espiritu ni Luofu ay sama-sama sa buong Luofu Mountain. Dahil alam niyang tama ang matandang multo, agad niyang sinimulan ang spell sa kanyang kamay, nakaharap sa Luofu Hall sa hall, at pinaandar ang Luofu Daos Dharma. Sa oras na ito, umungal ang kabayong may ulo, naghahanap ng kamatayan. Habang nagsasalita siya ng mga salita ng tao, isang gininto ang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan at naging matalim na palaso upang lumipad patungo kay Yang Yian. Habang binabaybay ni Yang Yian ang kanyang kamay, naramdaman din niya na may epekto pa rin ang Daos Dharma sa kabayong may ulo ng tao. Pagkatapos ng spell, naramdaman niyang huminto ang aura ng kabayong may ulo ng tao na kumalat palabas, o pinutol ni Yang Yian, na nagpagalit sa espiritu ni Luofu. Ang araw ng liwanag na ito na puno ng makapangyarihang aura ay nagdala ng hininga na ikinatakot ni Yang Yian. Anyway, ang aura ng araw na ito ay tila nalampasan ng 5 elemento. Ito ay hindi isang simpleng enerhiya, ngunit isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Nalaman ni Yang Yian na ang soul aura ng araw ng Centaur ay mas malakas kaysa sa kanyang soul power. Nagmamadali niyang kinuha ang Dragon Slayer Sword at pinatay ito gamit ang isang espada. Bang! Bumagsak ang enerhiya ng espada sa mga balahibo ng gintong palaso at gumawa ng mapurol na tunog. Ang palasong ito ay papunta pa rin kay Yang Yian. Talagang nabigla si Yang Yian. Ito ay isang palaso ng kaluluwa, ikaw na munting bastard. Ang kapangyarihan ng espiritual na enerhiya ay hindi masyadong epektibo laban dito. Kailangan mong gumamit ng soul power. Sa oras na ito, ang boses ng master ni Yang Yian na si Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan. Naramdaman niyang nagsasalita ang matanda at kumilos. Ang pattern ng Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay nagniningning at mainit. Hindi napigilan ni Yang Yian na pamitik ang kanyang daliri sa soul arrow ng Centaur. Sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang ni Yang Yian ang daloy ng hangin na lumilipad palabas mula sa kanyang mga daliri. Bang! Pagkatapos, bago pa malinaw na makita ni Yang Yian, ang soul arrow na halos 3 metro ang layo ay biglang sumabog at nawala. Ito ang galaw ng matanda, at ramdam ito ni Yang Yian. May kakaiba, kumikinang pa rin ang pattern ng Chen Kun Pot sa kaliwang braso. Naantig ang puso ni Yang Yiyo, at sinabi ng amo, na gustuhan ng matandang lalaki na si Chen Kun Pot ang kabayong ito. Hehe, kung hindi, sa tingin mo ang amo mo ang gumawa ng aksyon. Ang kabayong ito na may ulo ng tao ay ang asensya ng langit at lupa kung tutusin, ito ay purong enerhiya, hindi isang tunay na nilalang. Ang kapangyarihan ng espiritong ito ay napakadalisay at maunlad. Kung gusto ni Chen Kun Pot na mag-upgrade, ang kapangyarihan na kailangan nito ay magiging mas at mas advanced. Ang kapangyarihan ng ordinaryong mga Spirit Stone ay hindi na kayang bigyang kasiyahan ang gana ni Chen Kun Pot. Ang kabayong may ulo ng tao na lumilitaw ngayon ay ang asensya ng langit at lupa na inalagaan ng isang maliit na mundo, na naaayon sa panlasa ni Chen Kun Pot. Gagawa ako ng paraan para makalapit sa kabayong may ulo ng tao.
Hanggat mahawakan mo ang kabayong ito, mapipigilan ito ng Chen Kunpot sa loob ng ilang minuto. Nang marinig ang sinabi ng master, nagsimulang lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyo. Maaaring hindi niya matalo ang kabayong ito na may ulo ng tao gamit ang kanyang kaluluwa, ngunit hindi mahirap para kay Yang Yiyo na lapitan at hawakan ang kabayong ito. Pagkatapos ng isang tawa, sinabi ni Yang Yiyo sa matandang multo sa tabi niya, "Matandang multo, hahanap ako ng paraan para mapigil ang kabayong ito. Nakahanap ka ng pagkakataong makapasok sa bulwagan. Kung maaari kang maging isang tunay na espiritu ng bundok ng Luofu Mountain ay nakasalalay sa iyong swerte." Nagbago ang mukha ng matandang multo, at mabilis niyang sinabi, "Salamat, young master. Hanggat makapasok ako sa bulwagan, maaari kong sakupin at kontrolin ang Luofu Mountain. Sa oras na iyon, tutulungan ko ang young master na pinuhin ang Luofu Mountain, itong pinagpalang lupain. Sige, kikilos ako, ikaw mismo ang maghanap ng pagkakataon." Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, pinaandar niya ang totoong enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay pinaandar ang tiyan niya Jichigang, gamit ang kanyang pinakamataas na bilis. Bagamat ang kabayong may ulo ng tao o ang espiritu ni Luofu ay ang espiritu ng langit at lupa sa isang maliit na mundo, kalalabas lang nito sa paghihigpit at hindi pa talaga nakakabisado ang buong bundok ng Luofu, at hindi rin ito magagamit ang kapangyarihan ng buong maliit na mundo. Kung ang mga tropa ni Yang Yiyo ay lalaban ng gusto, hindi magiging mahirap na harapin ang kabayong may ulo ng tao sa pamamagitan ng pag-asa sa bilis. Kabanata 718, Isang Cave Heaven makalipas ang 3 taon. Nang umiwas si Yang Yiyan at sumugod patungo sa Centaur, ang matandang multo ay sumunod na malapit sa likuran. Ang Centaur ay parang Diyos ng pinto, na nagbabantay sa pintuan ng bulwagan. Bilang isang espiritu na inaruga sa loob ng libu-libong taon, natural na mayroon siyang tiyak na dami ng karunungan at alam ang mga kahihinatnan ng pagpayag sa matandang multo na sumugod sa bulwagan. Kaya simula pa lang ay hawak na niya ang pinto at walang balak lumabas. Ang layunin ni Yang Yiyan ay napakasimple, ang makalapit sa Centaur, at pagkatapos ay hanggat nahawakan ng kanyang kaliwang kamay ang Centaur, ang Chen Kunpot ay natural na magpapakita ng kapangyarihan nito at sumisipsip at lalamunan ang kabayo. Anyway, lahat sila ay pag-alit at hindi totoong laman at dugong nilalang, kaya walang psychological pressure si Yang Yiyan. Ungol. Ang Centaur ay umungal nang mawala si Yang Yiyan. Kaya lang naging kidlat si Yang Yiyan sa oras na ito, at ang kanyang anyo ay hindi makita ng malinaw, na iniwang walang lugar na mapag-isipan ng Centaur. Ang focus ni Yang Yiyan ay ang makalapit sa Centaur, ngunit alam din niyang hindi madaling harapin ang halimaw na ito, kaya naisip niya sa kanyang isipan na susubukan niya ang pag-atake at pagkatapos ay makakahanap ng pagkakataon. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, ang mga kaliskis ng dragon ay lumabas mula sa kanyang dantian at agad na lumipad patungo sa Centaur, na sinundan ng Free Strike Bone Hand Magic. Ungol, dagandong, dagandong. Nakita ng Centaur ang pag-atake ni Yang Yiyo na paparating at napaungol na parabang tinutuya niya ang pagpapahalaga sa sarili ni Yang Yiyo. Ang katawan ng Centaur ay kumikislap ng liwanag at 4 na gintong ilaw ang sumabog, nakatumbas ng kaliskis ng dragon ni Yang Yiyo at Free Strike Bone Hand Magic. Boom, boom, boom. Pagkatapos ng 4 na mapurol na tunog, isa-isang naresolba ang mga pag-atake ni Yang Yiyo. Ito ay sa loob ng inaasahan ni Yang Yiyo, ngunit ang kanyang layunin ay nakamit. Nang malutas ng Centaur ang kanyang pag-atake, nakaiwas na siya hanggang 3 metro ang layo mula sa Centaur. Sa oras na ito, kailangan na lang niyang umatake ulit para makalapit sa katawan ng Centaur. Ang kinatakutan ni Yang Yiyan ay ang ginintoang liwanag na sumabog mula sa Centaur. Ang liwanag na ito ay tila isang natural na banal na kapangyarihan at mahirap itong ipagtanggol. Gayunpaman, napansin din ni Yang Yiyan na ang espesyal na paraan ng pag-atake ng Centaur ay nangangailangan din ng oras upang maghanda. Kinakalkala niya na hanggat pinapayagan siyang makarating sa loob ng 1 metro ng Centaur, magagawa niyang magtagumpay. Inihanda ng husto ni Yang Yiyan ito. Pinakilos niya ang 30% ng enerhiya ng Xuanhuang Sword gamit ang Dragon Slaying Sword at biglang pinutol ang Centaur. Ungol. Maaaring naramdaman ng Centaur ang kapangyarihan ng Xuanhuang Sword energy ni Yang Yiyan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura ng malakas na alon ng hangin sa mahabang dagandong, na nakaharap sa Xuanhuang Sword energy ni Yang Yiyan. Boom! Isang nakakabinging tunog ang lumitaw, at ang bukid ay napuno ng malakas na enerhiya tulad ng sangkap, at ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay parang ulap ng kabute na sumabog. Si Yang Yiyan, na naging handa para dito, ay umiwas sa malakas na alon ng enerhiya, ngunit nakita niya ang pagyanig ng katawan ng Centaur, na nagpapatunay na ang Centaur ay naapektuhan ng malakas na resulta. Ngayon, gumalaw ang isip ni Yang Yiyan. 3 metro na ang layo niya sa Centaur. Sa oras na ito, iginalaw niya ang kanyang mga paa at nasa loob ng 1 metro ng Centaur na parang kidlat.
Nang lumalim ang kanyang kaliwang kamay, ang Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay naging mas mainit at mas maliwanag. Sa wakas, dumampi ang kaliwang kamay niya sa leeg ng Centaur. Sa sandaling ito, ang Centaur ay umungal, roar. Ngunit si Yang Yian ay ngumisi at bang-ulong, huli na ang lahat para lumaban ang masamang nilalang. Sa oras na ito, ang pattern ng Chen Kunpot sa kaliwang braso ni Yang Yian ay pumutok sa isang mainit at nakasisilaw na puting liwanag, at isang malawak na daloy ng hangin ang tumaas. Ungol. Sinundan ng takot na sigaw ng Centaur. Malinaw, naramdaman ng Centaur ang nakakatakot na kapangyarihan ng Chen Kunpot. Naramdaman ni Yang Yian ang walang katapusang kapangyarihan na hinihigop ng Chen Kunpot, at tumawa siya at sumigaw sa matandang multo, pumasok ka sa bulwagan. Oo, nasaksihan ng matandang multo ang kakaibang pattern sa kaliwang braso ni Yang Yian gamit ang sarili niyang mga mata, at naramdaman din ang malaking enerhiya na nagmumula sa Chen Kunpot, na talagang ikinatakot niya. Ngayon naiintindihan na niya na hindi simple si Yang Yian. Bagamat hindi alam ng matandang multo kung ano ang kinakatawan ng kakaiba at simpleng pattern sa kaliwang braso ni Yang Yian, alam niya na kung gagamitin ito ni Yang Yian laban sa kanya, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ang kabayong may ulo ng tao, kasing lakas ng espiritu ni Luofo, ay hinigop ang lahat ng enerhiya ng buong katawan sa pattern sa kaliwang braso ni Yang Yian sa isang kisap mata. Nang makita ang katawan ng kabayong may ulo ng tao na lumiit, ang matandang multo ay nagalit sa kanyang puso, at lihim na nagalak na pinili niyang tulungan si Yang Yian, kung hindi. Hindi siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan. Nakatingin kay Yang Yian na may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, sumugod din siya sa bulwagan na may pakiramdam na makapasok sa bulwagan at naging espiritu ng kayamanan ni Luofo. Sa kabaligtaran, si Yang Yiu ay parang isang tagalabas sa oras na ito. Iniunat niya ang kanyang kaliwang braso at hinayaang lamunin ng Chen Kunpot ang kabayong may ulo ng tao. Sa totoo lang, kakaiba ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa totoo lang, ang Chen Kunpot ang kanyang magic weapon, tama ba? Ngunit hindi gaanong alam ni Yang Yiu ang tungkol sa Chen Kunpot. Sa tuwing ina-upgrade ang Chen Kunpot, magdadala ito ng ilang pagbabago sa espasyo ng Chen Kunpot, ngunit hindi ito nararamdaman ni Yang Yiu. Mula nang makuha niya ang Chen Kunpot, maraming beses nang na-upgrade ang Chen Kunpot, ngunit sa tuwing mararamdaman ito ng may-ari, halatang hindi niya ito nararamdaman, o kahit na hindi niya ito nararamdaman. Sa pagpasok lamang niya malalaman ang mga pagbabago sa loob. Sa karamihan, malalaman niya ang enerhiya na kailangang i-absorb sa tuwing maa-upgrade ang Chen Kunpot, at iyon lang. Para sa mahiwagang kayamanan na ito na Chen Kunpot, hindi nauunawaan ni Yang Yiu ang anumang malalim na kahulugan, at hindi niya alam kung ito ay mabuti o masama. Maiintindihan lang niya ang pagkakaroon ng kanyang master na si Yun Changxi. Alam niya na ang kaluluwa ng matanda ay nakulong sa Chen Kunpot, ngunit pagkatapos na makapasok sa Chen Kunpot space, hindi niya makita ang pagkakaroon ng kanyang master. Mayroon ding dalawang pinakamataas na kayamanan na lumitaw sa Chen Kunpot, ang tubig ng buhay at ang Spirit Peach Tree na lumitaw sa ibang pagkakataon. Hindi niya alam kung paano nanggaling ang mga iyon, at parang hindi totoo. Ngunit magsalita tungkol dito, mula nang makuha niya ang Chen Kunpot, ito ay palaging nagdadala sa kanya ng kaganhawahan ng walang anumang pinsala. Ito ang tanging lugar na nagpapagaan kay Yang Yian. Habang lumilipad ang kanyang mga iniisip, biglang nanginig ang kaliwang braso ni Yang Yian, at nawala ang nasusunog na pakiramdam at ang nakasisilaw na gatas na puting liwanag. Alam niya na matagumpay na nilamon ng Chen Kunpot ang espiritu ni Luofo, ang kabayong may ulo ng tao, na isang maliit na mundo. Bilang inaasahan, nang lumingon siya, walang bakas ng kabayong may ulo ng tao. Ang espiritu na inalagaan ng purong enerhiya sa loob ng 10,000 taon ay nilamon ng Chen Kunpot. Sa oras na ito, gustong pumasok ni Yang Yian sa Chen Kunpot space para makita kung may pagbabago. Inaasahan ko kung anong uri ng mga kayamanan ng langit at lupa ang isisilang sa Chen Kunpot pagkatapos nitong lamunin ang espiritu ni Luofo, ang kabayong may ulo ng tao, at iba pang espiritu ng langit at lupa. Gayunpaman, ito man ay tubig ng buhay o espiritong Peach Tree, sila ay bihirang mga kayamanan sa mundo. Kahit si Yang Yiu ay naniniwala na ang mga kayamanang isinilang sa Chen Kunpot ay maaaring wala sa malawak na mundo ng paglilinang, o sila ay mga extinct na kayamanan. Nang lumipat ang pag-iisip, isang malakas na tawa ang umalangaw sa bulwagan. Hahaha. Ang boses na ito ay halatang tawa ng matandang multo. Kapag nakinig ka ng mabuti, talagang puno ng masalimuot na ginhawa ang pagtawa ng matandang multo. Naiintindihan ni Yang Yiu ang mood ng matandang multo. Bilang dakilang elder ng Luofu Mountain, sa panahon ng sakuna sa Luofu, nagkusa siyang mag-transform sa espiritu ng bundok ng Luofu Mountain. Siya ay gumugol ng 10,000 taon sa pagkataranta. Pagkaraang tuluyang magkaroon ng malinaw na kamalayan, nalaman niyang isang bagong Luofu spirit ang isinilang sa Luofu Mountain, at kailangan niyang harapin ang panganib na mapatay ng Luofu spirit.
Sa ganoong kapaligiran, ang matandang multo ay kailangang humanap ng paraan para iligtas ang kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nagtagumpay ang matandang multo sa gusto niya. Mula ngayon, sa wakas ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito at mailigtas niya ang kanyang kaluluwa. Ang maganda ay mayroon siyang alternatibong paraan upang mabuhay, at maaari niyang ipagpatuloy ang pag-ani ng mga gantimpala ng sekta na nagbayad ng lahat. Nakinig si Yang Yian sa tawa ng matandang multo at pumasok sa bulwagan, o ang tunay na core ng Luofu Hall. Matapos makapasok sa bulwagan, bago siya magkaroon ng oras upang tingnan ang buong bulwagan, ang matandang multo ay lumitaw sa kawalan ng hangin at nagsabi ng may pasasalamat, "Young Master, samantalahin ang pagkakataon ni Luofu na muling hubugin ang espiritu ng bundok at pinuhin ang buong Luofu Mountain. Sa ganitong paraan, makakatipid ng maraming oras ang Young Master. Sasama sa akin ang Young Master. Mayroong isang breathing stone ng Luofu Mountain Cave Heaven sa bulwagan. Hanggat ibuhos mo ang dugo upang pinuhin ito, ang Young Master ang magiging bagong may-ari nitong Luofu Mountain Cave Heaven sa hinaharap." Tuwang-tuwa ang matandang multo. Dinala niya si Yang Yian sa harap ng bulwagan habang kinakausap ang sarili. May isang maliit na pool na 3 metro kwadrado, kung saan mayroong 1 o 2 makukulay na bato na halos kalahating metro ang taas. Sa mga salita ng matandang multo, ang makulay na batong ito ay nagsilang sa pinagpalang lupain ng Luofu Mountain Cave Heaven, at ang batong ito rin ang core ng Luofu. Hindi na nagsalita si Yang Yian. Paanong hindi niya gusto ang ganoong pagkakataon? Matapos tumulo ang dugo sa makukulay na bato, naupo siyang naka-cross-legged sa maliit na pool at ipinagpatuloy ang pagpino nito. Sa ganitong paraan, lumubog si Yang Yiu sa mundo ng pagdadalisay ng Luofu Mountain. Hindi alam kung gaano ito katagal, kung ito ay 1 araw o 1 taon, o mas matagal pa. Muling binuksan ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at natapos ang buong pagpino. Sa isang ngiti, alam na ngayon ni Yang Yiu ang lahat tungkol sa Luofu Mountain. Sabi niya sa sarili, 3 taon na. Hindi ko akalain na aabutin ng ganito katagal para pinuhin ang isang pinagpalang lupain na may sariling mundo. Pero hindi naman masama. Sulit ang pagpapalit ng kuweba sa loob ng 3 taon. Binabati kita sa Young Master sa pagiging master ng Luofu. Maituturing na akong may master simula ngayon. Binati ng matandang multo si Yang Yiu sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Kabanata 719 ang bagong guro ni Luofu. Si Yang Yian ay nakinig sa pagbati ni Lao Gui at ngumiti, "Congratulations, sa wakas ay naging espiritu ng Luofu Mountain, mula ngayon, siya na ang tunay na master ng Lao Gui." Pagkatapos pinuhin ang buong bundok ng Luofu, mapapasya niya ang buhay at kamatayan ni Lao Gui sa isang pag-iisip. Maaari din niyang malaman ang lahat tungkol sa Luofu Mountain. Ang buong Luofu Mountain ay ipinakita na ngayon sa isip ni Yang Yian. Sa Luofu Mountain, siya ay isang Diyos at kayang pakilyusan ang lahat ng kapangyarihan ng Luofu Mountain para sa kanyang sariling paggamit. Sa pagkakataong ito, mapait na ngumiti si Lao Gui at nagsabi, "Young Master, nagbibiro ka. Kung may mapagpipilian, bakit ko pipiliin itong daan na walang balikan?" Alam ni Yang Yian sa kanyang puso na si Lao Gui ay hindi isang duwende na ipinanganak mula sa Luofu Mountain tulad ng kabayong may ulo ng tao. Siya ay isang nakuhang duwende, at siya rin ay isang kaluluwa ng tao na may sariling malayang pag-iisip. Alam din niya na pinili ni Lao Gui na maging espiritu ng Luofu Mountain, at hinding-hindi siya magiging ganito sa hinaharap. Maaari lamang siyang maging espiritu ni Luofu at matrap sa kuweba ng Luofu Mountain magpakailanman. Huwag kang panghinaan ng loob, matandang multo. Ang paglilinang ay puno ng mga variable. Marahil ang iyong kasalukuyang kalagayan ay ang pagpapala ng pagtapak sa araw. Naaaliw lamang ni Yang Yiu ang matandang multo. Pero hindi niya alam na magkakatotoo pala talaga ang mga sinabi niya ngayon in the future. "Salamat, Young Master. Alam ko lang. Dapat ay tinawag na ng matandang multo si Yang Yiu na Master ngayon, ngunit sanay na siyang tawagin ang Young Master." Nang makitang walang pakialam si Yang Yiu, tinawag pa rin niya ang Young Master, na mukhang pala kaibigan. Matapos mag-usap ng ilang salita ang dalawa, sa wakas ay nilaybot ni Yang Yiu ang kanyang paningin sa paligid ng bulwagan. Maliban sa pasukan, ang iba pang 3 panig ng bulwagan ay may linya na may mga hanay ng mga istant. Sa kaliwa ay may iba't ibang elixir at classic, lahat ay tungkol sa elixir. Nang matagumpay na pinino ni Yang Yiu ang 7 kulay na bato, alam ng lahat ng nasa bulwagan kung ano ito. Sa daan-daang elixir sa gilid ng elixir, mayroon ngang life creation pill na binanggit ng Black Flower Granny. Sa kasamaang palad, ang Luofu Hall ay gumawa ng isang Luofu Spirit, na nilamon ang lahat ng elixir. Ngayon ang mga hanay ng mga istant ay mga walang laman na bote, at ni isang elixir ay hindi naiwan para kay Yang Yiu. Gayunpaman, maswerte si Yang Yian na mayroon ng daan-daang mga recipe, kabilang ang life-creating pill. Hanggat may mga recipe, natural na kayang pinuhin ni Yang Yian ang mga bagong table task kasama ang lahat ng mga espiritual na gamot.
Pagkatapos ng A. Magaspang na hitsura, kabilang sa halos 300 mga recipe, 10 lamang sa kanila ang maaaring makaakit ni Yang Yian. Ang 10 recipe na ito ay dapat ang sect-defending recipe ni Luofo noon. Matapos makita ang mga epekto, lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian. Kabilang sa 10 mga recipe, 4 ay mga table task para sa pagpapabuti ng paglilinang, 3 ay mga table task para sa pagpapalamig ng katawan, at ang huling 3 ay bihira at mahalagang mga soul kill. Kahit ang kanyang master na si Yun Changxi ay walang masyadong soul kill. Gayunpaman, labis na nasisiyahan si Yang Yian sa 10 recipe na ito. Ang natitirang mga recipe ay wala sa mata ni Yang Yian. Sa isip niya, mas maganda ang bawat recipe na itinuro ng kanyang master na si Yun Changxi kaysa sa mga recipe na ito. Sa kanang bahagi ng bulwagan ay may mga hanay ng mga cultivation book, na sumasaklaw sa libu-libong aklat. Hindi sila gaanong pinansin ni Yang Yian. Sa mga tuntunin ng mga diskarte sa paglilinang, ang mana sa kanyang isip ay maaaring malampasan ang mga aklat na ito ng Luofo. Siyempre, hindi may kakaila na dapat mayroong ilang top-level na magical skills na mga libro, ngunit hindi pa handang basahin ni Yang Yian ang mga ito ngayon. Gusto niyang mag-practice mamaya. Anyway, siya ay naging master ng kuweba sa Luofo Mountain, at lahat ay kanya. Hindi siya makakatakas. Sa stand sa harap niya ay may iba't ibang mga espiritual na kasangkapan, hindi bababa sa mga ito ay mga top grade na espiritual na kasangkapan. Sa kanila, 3 lamang ang hindi alam ni Yang Yian. Matapos tanungin ang Panginoon, alam niya na ang 3 ito ay itinuturing pa ring mga espiritual na kasangkapan, ngunit hindi tulad ng mga ordinaryong espiritual na kagamitan. Ang 3 espiritual na kagamitang ito ay dapat tawaging espiritual na kayamanan, na mga espiritual na kayamanan na mga sandata na may likas na katangian. Ang tinatawag na likas na katangian ay ang mga materyales para sa pagdadalisay ng mga espiritual na kayamanan. Halimbawa, ang mga materyales na natural na pino na may mga katangian ng kidlat ay tinatawag na espiritual na kayamanan, at kapag ginamit ang mga ito, lilito ang thunder. Siyempre, mayroon ding isang uri ng sandata na nagtatakip ng isang malakas na kaluluwa ng demonyo sa isang espiritual na kayamanan, na kasing lakas ng una. Naisip ni Yang Yian ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa kanyang Dragon Slaying Sword at hindi naiwasang magtanong sa kanyang amo, matanda, kung ganoon nga, ang aking Dragon Slaying Sword ay isa ring espiritual na kayamanan. Iba naman. Mayroong walang kamatayang mga sandata sa itaas ng mga espiritual na kayamanan. Hindi ko masabi ang pinanggalingan ng iyong Dragon Slaying Sword hanggang ngayon. Sa tingin ko ito ay hindi bababa sa isang immortal na antas ng armas. Ang Lingbao Magic Weapons ay magic weapons na walang katapusan na malapit sa immortal na armas, kaya maraming tao ang nagkakamali sa espiritual na kayamanan bilang immortal na sandata, tulad ng Kunlun Mirror sa mga kamay ng mga Zonqing ay talagang isang espiritual na kayamanan, at maraming tao ang nag-isip na ito ay isang immortal na sandata. Paliwanag ni Yun Changxi. Nang banggitin ni Yang Yian ang mga taong Zonqing, naalis ang kanyang mga iniisip. Naisip niya na kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang mga taong pumasok sa lihim na lugar ng Qiangbei ay dapat na pumasok lahat sa mundo ng bundok at dagat, at hindi niya alam kung nasaan sila ngayon. Iniisip ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, nagsimulang makaramdam ng inis si Yang Yian ng walang dahilan, at hindi niya binalak na tingnan ng mabuti ang mga kayamanan sa bulwagan. Anyway, ang Luofo Mountain ay ngayon ang kanyang back garden, lahat ay kanya, hindi siya makakatakas, at titingnan niya mamaya. Maging ito ay ang mga class eco ng mga pagsasanay o ang mga mahiwagang sandata at sandata na ito, handa si Yang Yian na ipaubaya ang mga ito sa mga disipulo ni Yunmen at sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan pagkabalik. Gayunpaman, mayroong isang kahon na may inscription ng hindi kilalang material sa buong bulwagan, na siyang tanging bagay na hindi nasa ilalim ng kontrol ni Yang Yiu. Ang kahon na ito ay ang iniwan ni Luofo Daojun para sa kanyang mga inapo. Walang paraan si Yang Yiu para mabuksan ito dahil nangangailangan ito ng dugo ng mga inapo ni Luofo Daojun para mabuksan ito. Hindi rin niya ito bubuksan. Ito ang ipinangako niya kay Luofo Daojun. Matapos mahanap ang mga inapo ni Daojun, ibabalik niya sa kanila ang kahon. Siyempre, ang premise ay mahahanap niya ito. Nangako si Yang Yiu na hahanapin ito ng buong puso. Gaano man siya nangako sa iba, kailangan niyang subukang gawin ito. Pagkatapos ay umalis siya sa Luofo Hall na may iniisip. Sa susunod na sandali, muli siyang nagpakita sa harap ng Luofo Stone o Enlightenment Stone. Ang buong Luofo Hall ay nasa portal ng Enlightenment Stone. Noong una, iniisip niya na ilipat ang Enlightenment Stone nang umalis siya, ngunit ngayon ay hindi na kailangan. Gayunpaman, ang buong Luofo Mountain Cave Heaven ay naging kanyang pribadong pag-aari, kaya hindi na kailangang ilipat ito. Ang lugar pagkatapos lumabas ay ang lupain ng Luofo Six Courtyards. Nakatayo sa tuktok ng bundok, ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at dinama ito. Nawala lahat ng mga taong pumasok sa simula.
Ang buong Luofu 3 palaces at 6 courtyards ay lumitaw sa kanyang isipan, at walang nahanap. Alam ni Yang Yiyan na inabot siya ng 3 buong taon upang pinuhin ang Luofu Mountain, at bago iyon, sinunod pa rin ng Luofu Mountain ang orihinal na mga patakaran. Ang mga taong pumasok ay maaaring manatili sa Luofu Mountain ng maximum na 9 na buwan, at automatikong may teleport palabas ng Luofu Mountain kapag natapos na ang oras. Sa madaling salita, lahat, kasama sina Linuo at Ye Wuxian, ay na-teleport palabas pagkatapos nilang nasa Luofu Mountain 9 na buwan 2 taon na ang nakararaan. Sa isang buntong hininga, ikinaway ni Yang Yiyan ang kanyang kamay na may ideya sa kanyang isipan. Ang 3 palasyo ng Luofu na nakatago sa dilim, ang Shudao Palace, ang Liuli Palace, at ang Fabao Palace ay lumitaw mula sa mga burol sa 3 direksyon. Ang 3 palasyong ito ay itinago ni Luofu Daojun. Ngayon na si Yang Yiyan ay naging bagong may-ari ng Luofu Mountain, natural na niyang magagamit ang kapangyarihan ng Luofu Mountain Small World para baguhin ang layout ng 3 palasyo at 6 na courtyard ng Luofu Dao Palace sa kanyang kalooban, upang ang lahat ng mga lugar na ito ay lilito sa bukas. Gamit ang isa pang pagwagayway ng kanyang kamay, ang Luofu Dao Palace ay ganap na lumitaw sa buong Luofu Mountain Range na umaabot ng libu-libong milya, at ang lokasyon nito ay nasa gitna mismo ng Luofu Mountain Range. Mula noon, maaaring papasukin ni Yang Yiyan ang mga tao at direktang makapasok sa Luofu Dao Palace. Matapos baguhin ang buong Luofu Mountain, si Yang Yiyan ay nagkaroon ng ideya sa kanyang isipan at lumabas ng Luofu Mountain. Pagkatapos ng pakiramdam ng pagkahilo, lumitaw si Yang Yiyan sa tuktok ng Tungtian Mountain, ang gateway sa Luofu Mountain 3 taon na ang nakakaraan, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, at isang bundok ang lumipad sa hangin. Ang buong bundok ay mabilis na lumiit, at nang mahulog ito sa mga kamay ni Yang Yiyo, ito ay naging isang kamao na bundok, na siyang Luofu Mountain Cave Heaven. Pagkatapos ay hinigpitan ni Yang Yiyo ang Cave Heaven sa Chenkun Pot. Nang makitang walang tao sa tuktok ng bundok Tungtian, napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Sino ang mag-aakala na napakaraming bagay ang mangyayari kapag pumasok siya sa Luofu Mountain 3 taon na ang nakakaraan? Nang pumasok siya sa Luofu Mountain Cave Heaven 3 taon na ang nakararaan, siya ay nasa Jindan Realm, ngunit nang muli siyang lumabas makalipas ang 3 taon, natamo niya ang Nascent Soul. Ngayon siya ay isang tunay na Nascent Soul sa maagang yugto ng paglilinang. Muntik na siyang mamatay sa Luofu Mountain, pinahiya ni Jian Janfen at iba pa, at tinugis ni Heihuag Granny at iba pa. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyu ay lumaki sa labanan, at pinatay ang mga kaaway ng paisa-isa. Nakuha niya ang buong Luofu Mountain Cave Heaven. Upang sabihin kung sino ang malaking panalo, walang alinlangan na si Yang Yiyu. Matapos lumabas sa labas ng mundo, naisip ni Yang Yiyu na 3 taon na ang lumipas, at nang maisip niya ang kanyang mga kamag-anak sa Earth, ang kanyang isip ay nasa kaguluhan. Ngayon ay wala na siyang pakialam sa paghahanap ng kanyang mga apprentice at iba pang dumating sa Mountain and Sea Realm. Kabanata 720 Demon Light City. Napakalaki ng buong mundo ng bundok at dagat na wala siyang ideya kung saan pupunta, kaya nagpasya siyang bumalik sa Sanshu City, at pagkatapos ay dalhin ang magkakapatid na Zog sa Zhongshanzhou upang hanapin ang daanan ng bundok at dagat na iniwan ng mga ninuno ng pamilya Zog. Babalik muna siya sa Earth at babalik mamaya. Dahil maaari siyang lumabas, maaari siyang pumasok. Anyway, ang pamilya Zog ay may selyadong daanan. Sa pag-iisip na ito, ipinatawag ni Yang Yiyu ang Dragon Slaying Sword at dumiretso sa Sanshu City. Sayang at wala na ang demonyong haring si Xiaobai. Dapat ay umalis na siya kasama si Ye Wuxian. Sa simula, inutusan niya ang demonyong hari na si Xiaobai na sundan si Ye Wuxian upang protektahan si Ye Wuxian. Kung naroon ang demonyong haring si Xiaobai, ang bilis ng paglipad nito ay magiging mas mabilis. Gayunpaman, siya ngayon ay nasa maagang yugto ng Nascent Soul, kaya ang bilis ng paglipad gamit ang espada ay natural na hindi mabagal, ngunit ito ay kumukonsumo ng ilang totoong enerhiya. Ang Sanshu City ay talagang 9,000 milya ang layo. Kakailanganin ni Yang Yiyu ng hindi bababa sa 3 araw upang lumipad gamit ang espada, at hindi maiiwasang makaramdam siya ng panghihina sa daan. 2 sunod-sunod na araw na lumipad si Yang Yiyan. Nang maglakbay siya ng 6,000 kilometro, isang lungsod ang lumitaw sa kalangitan. Medyo napagod siya kaya napadpad siya sa syudad para magpahinga. Siya nga pala, naghanap siya ng lumilipad na bangka papuntang Sanshu City na pwede niyang arkilahin. Flying boat ay isang lumilipad na magic weapon. Ang isang mahusay na lumilipad na bangka ay mas mabilis kaysa sa paglipad gamit ang isang espada. Nagkakahalaga lamang ito ng ilang mga spirit stone. Walang pakialam si Yang Yiyan. Inubos niya ang lahat ng low-grade na spirit stone sa Luofu Mountain, ngunit mayroon pa rin siyang ilang medium-grade at high-grade na spirit stone na natitira, na dapat ay sapat para sa isang lumilipad na bangka. Ang lungsod kung saan siya napadpad ay hindi kasing laki ng Sanshu City, ngunit mukhang napakasigla.
Si Yang Yian ay may mapa ng mga bundok at teritoryo na ibinigay ni Ye Wuxian. Hindi nagtagal ay natagpuan niya sa mapa ang lungsod na tinatawag na Yaoguang City. Sinasabi ng anotasyon ng mapa na ang lungsod ng Yaoguang ay ang lugar kung saan nagtatagpo ang tatlong kontinente, at ito ay isang lungsod na nasa hangganan ng Nanshanzhou, Beishanzhou, at Dongzhenzhou. Binanggit ni Ye Wuxian ang lungsod ng Yaoguang kay Yang Yian sa simula, ngunit alam lang niya na ito ay isang napakagulong lugar, sa ilalim ng magkasanib na jurisdiction ng pinakamalaking sekta sa tatlong kontinente. Ang Yinyang sect ng Nanshanzhou, ang Jingtian sect ng Beishanzhou, at ang Lingshan Valley ng Dongzhenzhou ay ang tatlong pangunahing puwersa na itinuturing na nangungunang puwersa sa bawat kontinente. Ang tatlong sekta na ito ay kunwari ay nagtuturo sa mga tao sa Yaoguang City, ngunit sa katunayan lahat sila ay nagnenegosyo. At ang pinakamalaking negosyo ay ang negosyo ng pagbebenta ng mga halimaw. Maraming adventurer sa Yaoguang City, na ang ilan ay nag-iisa, at ang ilan ay bumubuo ng maliliit na grupo mula 3 hanggang 12 dosenang tao, na tinatawag na adventure forces, bawat isa ay may sariling pangalan, lahat ay may iba't ibang pangalan. Ang mga adventurer na ito ay nagtitipon, sa ilalim ng bandila ng pakikipagsapalaran, ngunit sa katunayan sila ay tumungo sa ilang upang manghuli ng mga halimaw. Kabilang sa mga ito, ang pinakasikat ay ang mga halimaw na cubs, na napakasikat sa ilang mga dandy na bata ng mga pangunahing sekta. Dahil hindi madaling supilan ang isang may sapat na gulang na halimaw, ngunit mas madaling sanayin ang isang sanggol mula sa murang edad. Mahigit sa 70% ng mga adventurer sa buong Shanghai Realm ang nagtitipon sa Yaoguang City, at 70% ng mga monsters ay hinuhuli at pinapatay sa Yaoguang City. Dito mahahanap mo ang pinaka-kumpletong halimaw sa Shanghai Realm. Hanggat kailangan mo ng mga Spirit Stone, karaniwan mong mabibili ang mga halimaw na gusto mong bilhin, o mga materyales na may kaugnayan sa mga halimaw, at iba pa. Ang kaguluhan sa Yaoguang City ay hindi isang kaguluhan sa pampublikong seguridad, ngunit higit pa sa isang bukas at lihim na salungatan ng mga interes. Walang pinag-isang organisasyon ng pamamahala para sa libu-libong mga adventurer, at lahat sila ay gumagawa ng kanilang sariling mga bagay. Ang mga adventurer ay may interes lamang sa kanilang mga puso, kaya madalas na may mga away. Siyempre, bawal ang labanan sa Yaoguang City, kung hindi, ito ay masusupol ng tatlong pangunahing puwersa, ngunit ito ay isang bundok lamang sa ibabaw. Mayroon lamang mga espiritual na bato at likas na kayamanan sa lungsod ng Yaoguang, kaya hindi ito malaking bagay kahit na may napatay. Si Yang Yiu ay nag-iisip tungkol sa ilang bagay tungkol sa Yaoguang City na sinabi sa kanya ni Ye Wuxian, at hindi namamalayang naglakad papunta sa gate ng Yaoguang City. May 3 kawal na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Walang gaanong tao, 5 tao lamang, ngunit ang 5 sundalong ito ay pawang nasa maagang yugto ng Nascent Soul. Ito ang nakita ni Yang Yiu nang ang mga taong may paglilinang sa maagang yugto ng Nascent Soul ay ginamit upang bantayan ang gate ng lungsod. Jiaoyao City man o Sanxiu Chen, lahat sila ay mga cultivator sa Golden Core Realm na nagbabantay sa gate ng lungsod. Talagang nakakagulat na ang mga magsasaka sa maagang yugto ng Nascent Soul ay ginagamit upang bantayan ang tarangkahan. Dapat mong malaman na ang mga cultivator sa buong Shanghai Realm na hayagang nasa ibabaw ay nasa yugto lamang ng Nascent Soul, at maging ang mga cultivator sa huling yugto ng Nascent Soul ay bihira. Ang paggamit ng mga magsasaka sa maagang yugto ng Nascent Soul upang bantayan ang tarangkahan ay nagpapakita rin ng Katanji tangi ng lungsod ng Yaoguang mula sa ibang pananaw. Palihim na naisip ni Yang Yian na hindi siya dapat maging masyadong mapagmataas, at pumasok upang manatiling mahina, tanungin kung may mga taong nakasakay sa lumilipad na bangka, at kung mayroon, diretso siyang aalis, kung hindi, hindi siya magtatagal sa Yaoguang City, sa karamihan ay patuloy siyang lumilipad gamit ang espada. Kahit na ang paglipad gamit ang espada ay mas nakakaubos ng enerhiya, at kapag tumatawid sa ilang ligaw na bundok, walang garantiya na makakatagpo siya ng mga pag-atake mula sa mga lumilipad na hayop, ngunit alam ni Yang Yian na sa kanyang kasalukuyang paglilinang, maaari lamang siyang mag-ingat. Ang bentahe ng pagsakay sa lumilipad na bangka ay maiiwasan nito ang mga problemang ito, ngunit kung walang lumilipad na bangka, maaari lamang siyang lumipad gamit ang espada. Stop, nang lumilipad ang mga iniisip ni Yang Yian, isang malakas na dagandong ang tumunog. Akala niya ay may tumatawag sa kanya, ngunit ito pala ay isang sundalo ang nagtaas ng kanyang espada para harangin ang isang palpak na matanda. Sa paghusga sa kanyang antas ng paglilinang, ang palpak na matandang ito ay nasa maagang yugto din ng Yuanying. Gayunpaman, pagkatapos na pigilan ng sundalo na may transparent na pananamit, ang makulit na matandang lalaki ay pinilit na ngumiti at sinabing, General Hong, tayong lahat ay matandang kakilala. Mangyaring maging flexible. Ako, si Old Meng, ay bubuo para sa mga espiritual na bato para sa pagpasok sa lungsod sa susunod na pagkakataon. Wala akong napala sa pagkakataong ito at sa halip ay nasugatan. Paano kung magkakasama tayo sa susunod? Ha?
Sinabi ni Old Meng na hindi niya alam na ikaw ay isang veterano sa Yaoguang City at hindi ito ang una o pangalawang beses na umiwas ka sa buwis sa pagpasok ng lungsod, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito gagana. Sa madaling salita, sinabi niya na papasukin ka niya sa lungsod kung ibibigay mo ang 50 mababang uri ng espiritual na mga bato, o ang parehong likas na kayamanan ay magiging maayos, kung hindi, walang deal. Napangiti ng mapaglaro ang sundalong humaharang sa palpak na matandang lalaki, at tila kilala niya ang palpak na matandang nagngangalang Lao Meng. Nais ni Lao Meng na umiwas sa buwis at pumasok sa lungsod, ngunit hindi siya pinayagan ng sundalo na nagngangalang General Hong, at ipinahiwatig sa kanyang mga salita na gusto niya ng mga benepisyo. Kung tungkol sa katotohanan na ang isang tao ay kailangang mag-abot ng 50 mababang grade na mga spirit stone sa isang pagkakataon, naramdaman ni Yang Yiyo na medyo makulimlim. Ano nga ba ang nangyayari sa Yaoguang City na ito? Ngayon ay naging mausisa si Yang Yiyo. Tila ba si Lao Meng ay talagang isang batikang matandang lalaki, at tiyak na marami siyang naiwasang buwis noong nakaraan. Nang makitang hindi sumuko si General Hong, ang nakangiting matandang Meng ay naging itim at galit na nagsabi, "Noong ako, Hong, ay nahihirapan sa Yaoguang City, wala ka saan man. Ang mga espiritual na bato na ibinigay ko sa Yaoguang City ay maaaring bumuo ng isang maliit na bundok. Bakit hindi ka maging flexible sa pagkakataong ito? Hindi naman sa hindi kita ibibigay, pero nakakainis talaga this time. Sabi ko babawi ako next time." Sa aking mga kwalifikasyon, ang 3 pangunahing puwersa sa Yaoguang City ay dapat magbigay sa akin ng katayuan ng isang first-class na mamamayan. Bakit mo pa ako sinisingil sa pagpasok sa lungsod? Ang matandang Meng ay nagsimulang makipagtalo sa mga sundalo na parang isang hamak. Si Yang Yiyo ay nasa likod ni Old Meng. Nang makita niya ito, napangiwi siya. Nagmamadali siyang pumasok sa lungsod, ngunit ngayon ay napatigil siya sa ingay ni matandang Meng. Pagkatapos, nginisya ni General Hong, ginagamit na naman ni Matang Meng ang panlilinlang na ito. Sa katunayan, ikaw ay isang matandang lalaki sa Yaoguang City. Dapat ay ito ay isang first class na lungsod at exempted sa city entry tax, ngunit Yaoguang City, ikaw matandang Meng, ay isang scoundrel. Ikaw ay isang first class citizen. Magtataka ako kung bibigyan ka nito. Tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan at huwag pumasok sa lungsod ng hindi nagbabayad ng mga espiritong bato. Ikaw. Galit na galit si matandang Meng. Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa likod niya. Sa kanyang opinyon, maaaring hindi talaga makuha ng matandang Meng na ito ang mga spirit stone. Sabik na rin siyang pumasok sa lungsod. Isang medium grade na spirit stone ang lumitaw sa kanyang palad at sinabing, "Babayaran ko ang entrance fee para sa matandang ito." Mangyaring hayaang pumasok si General Hong sa labas ng lungsod. Humph! Mas mabuti kung ang isang tao ay ang scapegoat. Malamig na bamantong hininga si General Hong at iwinagayway ang kanyang kamay para alisin ang medium-grade spirit stone ni Yang Yiyo. Ang isang medium-grade na spirit stone ay maaaring palitan ng 100 mababang grade na spirit stone, at ang 2 tao ay eksaktong isang medium-grade na spirit stone. Si General Hong, na nagkolekta ng medium-grade spirit stone ni Yang Yiyo, ay tumingin ng malalim kay Yang Yiyo, at isang sinag ng liwanag ang kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa oras na ito, nagulat si Old Meng kay Yang Yiyo, ngunit hindi siya nagsalita, tumango lang kay Yang Yiyo. Pagkatapos ay ngumuso siya kay General Hong at pumasok sa Demon Light City. Hindi ito masyadong inisip ni Yang Yiyo, at pumasok sa lungsod sa likod ni Yang Yiyo. Matapos makapasok sa lungsod, nakita ni Yang Yiyo si Old Meng na naghihintay sa kanya. Pagkatapos pumasok si Yang Yiyo, sinabi ni matandang Meng na may seryosong mukha, "Kuya, hindi ito ang lugar para pag-usapan, bilasan mo at sundan mo ang matanda." Medyo natarante si Yang Yiyo at hindi gumalaw. Sa oras na ito, tila nakita ni Old Meng ang mga alalahanin ni Yang Yiyo at sinabing, "Mababang kapatid, tulungan mo ako, matandang Meng, na makaalis sa pagkubkob na ito." Hindi ka sasaktan ng matandang Meng. Kinuha mo lang ang middle grade spirit stone, na nakakuha ng mata ni General Hong. Ang sitwasyon sa Yaoguang City ay lubhang komplikado. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos kong makahanap ng isang lugar. Bilasan na natin, huwag kang papasukin ng iba. Bagaman si Yang Yiyo ay hindi natatakot sa anumang bagay, ayaw niyang gumawa ng gulo, at ang tingin sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Old Meng ay tila hindi siya niloloko, kaya tumango siya at sumunod kay Old Meng. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.